R Silent Channel. Kabanata 1201 hanggang 1210. Ngumiti si Shulizi, lahat tayo ay malalaki na. Hindi na ito katulad ng dati. At saka, ito ay isang dovish na lugar. Bumitiw si Tang Wulan at ngumiti, Tara na. Ni Shulizi o Ye Xinglan ay hindi gaanong kapansin-pansin. Higit pa rito, hindi alam ng mga taong nagturo ng spiritual pagoda at ng Espiritu Santo ang kanilang pag-iral. Si Tang Wulan ay maingat hanggat maaari, ngunit hindi sila masyadong nakakasilaw. Sa katunayan, kahit siya ay hindi masyadong kilala ng mga tao. Dalhin silang dalawa sa lugar kung saan sila naghihintay kanina, tingnan mo si Shulizi, at pagkatapos ay si Ye Xinglan. Hindi may tago ng ngiti sa mukha ni Tang Wulan. Captain, paano ang iba? Mas pinili pa rin ni Ye Xinglan na tawagan si Kapitan Tang Wulan. Dumating na si Zengguo, hindi ko alam kung saan siya nagpunta, kung hindi, hahayaan ko siyang sumama sa akin para sunduin ka. Matapos magkita pagkatapos ng mahabang pagkawala, ang puso nilang tatlo ay napuno ng pananabik mula sa puso. Binabati kita sa pagkapanalo sa huling kampyonato ng hamon. Nakangiting sabi ni Ye Xinglan. Kapag kaharap lang ang mga kaibigan niya, mawawala ang panlalamig niya. Humalaklak si Tang Wulan, noong oras na iyon ay mayroon talagang tiyak na elemento ng swerte. Lalo na ang mecha warfare. Sinabi ni Ye Xinglan, talaga bang nagpaplano ka na bumuo sa direksyon ng mecha? Tumango si Tang Wulan, sa tingin ko ay kailangan pa rin ang mecha. Bagamat ang battle armor ay isang uri ng mecha, ngunit hindi mapapalitan ng battle armor ang status ng mecha. Ang battle armor ay malakas, ngunit kung ito ay may parehong with armor at battle armor, parehong sustained combat power at proteksyon ay lubos na mapapahusay. Mecha ay panlabas at may walang limitasyong mga posibilidad. Ang direksyon ng modernong pananaliksik sa agham at teknolohiya ay ang sumulong sa outer space. Mahirap para sa mga tao na mabuhay sa kalawakan lamang gamit ang battle armor. Ngunit iba ang mecha. Kung ang mech ay sapat na malakas, maaari pa itong lumaban sa kalawakan. Kaya, sa tingin ko kailangan pa rin natin ito sa mga tuntunin ng mecha. Bahagyang kumunat ang noo ni Ye Xinglan, ngunit, ang distraction ay dalawang gamit, imposible bang gawin ang dalawa? Ngumiti si Tang Wulan at sinabing, talagang magkakaroon ito ng epekto. Ngunit hindi kami ordinaryong tao, kami ang 7 Shrek na halimaw. Mabuting malinawan ang priority. Huwag magmadali, gayon paman, kung babalik ka sa pagkakataong ito, unahin natin ang free character battle armor. Tapusin na natin ito. Ang mecha naman, kapag may sapat na oras, dahan-dahan muna akong magsasanay para sa iyo ang lahat. Mabuti. Si Ye Xinglan ay nahuhumaling kay Jian, ngunit hindi siya kailanman naging pedantic. Lalo na nang magsalita si Tang Wulan tungkol sa outer space, talagang naantig siya nito. Tumingin si Tang Wulan kay Shulizi at nakangiting sinabi, inaasahan mo ba ito? Sa mga mecha, maaari ka ring magkaroon ng aktwal na kakayahan sa pakikipaglaban. Ang unang mecha ay ginawa para sa iyo. Hehe. Napangiti si Shulizi, ngunit isang mapang-asar na tingin ang sumilay sa kanyang mukha. Matagal na siyang kilala ni Tang Wulan, at natural na pamilyar siya sa kanya, at ang kanyang puso ay naantig, ano? Nakapagtanim ka na ba ng isang bagay na may kakayahang aktwal na labanan? Tumango si Shulizi, basically mature, susubukan ko sa iyo mamaya. Okay. Nang makita ang kanyang confident na hitsura, hindi napigilan ni Tang Wulan na matawa. Si Shulizi ay may malakas na kapangyarihan ng kaluluwa, at dahil sa kanyang sariling martial soul, palagi siyang naging matulungin sa kanyang paglilinang. Upang sabihin na ang lalim ng pangunawa ni Zuan Tiangong, kabilang sa Shrek 7 Devils, si Shulizi ay tiyak na masasabing pangalawa sa wala. Hindi ko lang alam kung anong uri ng mga pamamaraan ang kanyang nilinang bilang karagdagan sa natatanging kaalaman ng Tang sect. Beep, beep. Tumunog ang soul communicator ni Tang Wulan. Jungwoo, saan ka nagpunta? Boss, nasaan ka? Halos sabay na nagtanong sina Tang Wulan at Le Zengguo sa soul communicator. Nasa Soul Guiding Train Station ako, ngayon ko lang natanggap sina Xinglan at Lizzie. Ikaw naman. Tanong ni Tang Wulan. Nasa labasan ka na ba? Hinihintay ako. Pagkatapos magsalita ni Le Zengguo, ibinaba niya ang komunikasyon. Ang lalaking ito, hindi niya alam kung paano sasabihin ng malinaw. Tumawa si Tang Wulan. Ngumiti si Ye Xinglan at sinabing, ganyan pa rin ba siya kakulot? Narinig kong sinabi ni Xiaoyan na pagkatapos niyang ma-stimulate sa iyo, nag-ensayo siya ng husto. Tumango si Tang Wulan, napakahusay niya ngayon, lalo na sa Holy Fusion ng Holy Angel Family. Sinasabing kakaunti ang mga tao sa kanilang linya ang nag-ensayo. Siya ay itinalaga bilang kahalili ng Southern Army. Paano ka? Kumusta ang iyong kaluluwa ng espada? Si Ye Xinglan ay nagsasanay sa pag-urong mula nang matalo siya kay Sima Jinchi, ang Windsword Demon. Si Tang Wulan ay may maraming bagay sa kanyang sarili, at wala siyang oras para tanungin siya. Sa kabutihang palad, tumango si Ye Xinglan at sinabi. Ngumiti si Tang Wulan at sinabing, naaalala mo ba ang Gale Sword Demon? Nasa Tiandao City din siya. Nang marinig ang mga salitang Gale Sword Demon, biglang kumislap ang magagandang mata ni Ye Xinglan, at nakaramdam siya ng kaunting impulsive. Siya rin.
Well, sumama siya sa akin. Anyway, may hinihintay din siya. Sinabihan ni Tang Wulan sina Sima Jinchi at Airong na hanapin ang kanyang sarili sa Blood God Legion. Tumawa si Shu Li at natisod, Ye Xinglan. Hindi ko maiwasang mapangiti. Ang dalawang makapangyarihang kabataang henerasyon ay halos mabaril hanggang sa mamatay sa Blood God Legion, na talagang nakakatawa. Captain, kung maginhawa, gusto kong labanan muli si Sima Jinchi kung may pagkakataon ako. Seryosong sabi ni Ye Xinglan. Ito, saglit na nag-alinlangan si Tang Wulan. Kung hindi nakalusot si Sima Jinchi, syempre hindi tututol si Tang Wulan. Gayunpaman, ngayon ay nakapasok si Sima Jinchi sa may pamagat na antas ng Daoluo, tunay na isinama sa Dragon Clan Magic Sword Slashing Dragon, at ang kanyang lakas ay lumakas. Napagtanto pa niya ang alindog ng isang kutsilyo. Hindi ko alam kung gaano kalakas kaysa dati. Nalampasan niya ang titulo Daoluo, at pagkatapos napigilan ang pambihirang tagumpay sa loob ng mahabang panahon, ang kanyang lakas ay nakakuha ng isang qualitative leap. Lumampas ito sa saklaw ng Soul Blade. Totoong sinabi ni Tang Wulan. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay pagkatapos na marinig ang kanyang malabong paalala, hindi lang sumuko si Ye Xinglan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning, ang galing talaga. Gusto kong hamunin, ganyan kalaban. Captain, please do it for me. Ayusin. Tiningnan siya ni Tang Wulan ng malalim, tumango, at sinabing, sige. Si Sima Jinchi ay kapareha rin niya ngayon, at mayroon siyang masalimuot na relasyon sa kanya. Tinawag pa niya siya sa master, naniniwala akong hindi ito makakasakit kay Ye Xinglan. Haha, nandito ka pala. Ang nasa sabik na boses ni Le Zengguo ay narinig sa kanyang likuran. Ang bilis mong dumating. Sabi ni Tang Wulan habang lumingon siya, ngunit nang makita niya si Le Zengguo sa likod niya, nagulat siya. Kapitan. Ibinagsak ni Xu Xiaoyan ang kanyang sarili sa mga bisig ni Tang Wulan na parang yan na nakayakap sa kanya, binigyan siya ng isang mahigpit na yakap. Oo, hindi ba ang pagkawala ni Le Zengguo ay dahil lang sa pagpunta sa istasyon ng tren para sunduin si Xu Xiaoyan? Kilala ni Xu Xiaoyan si Tang Wulan bago si Le Zengguo. Siya, Exi at Guyu ang mga unang partner na nakasama ni Tang Wulan. Nang makitang muli si Tang Wulan pagkatapos ng mahabang panahon, paanong hindi siya masasabik? Tinapik ni Tang Wulan ang likod ni Xu Xiaoyan, na parabang nabasa ang kanyang puso ng maligamgam na tubig. Xiaoyan, bumalik ka lang. Captain, hindi na tayo maghihiwalay ulit this time, okay? Nabulunan na ang boses ni Xu Xiaoyan. Hey, hello. Boyfriend mo pa ang katabi niya, wag mong sabihing sobrang labo. Medyo masarap na si Le Zengguo, matamang nakatingin kay Tang Wulan sa tabi niya, baka magkaroon siya ng intimacy. Katulad. Namula si Xu Xiaoyan, at saka lang siya kumala sa pagkakayakap kay Tang Wulan, tinapakan ang paa ni Le Zengguo, at binasag ito ng malakas, medyo magandang atmosphere iyon, hayaan kang mag-abala. Mukhang nanlumo si Le Zengguo, pagkatapos ng mahabang panahon na muling magsama, hinalikan mo lang ako, ngunit ang tagal mo ng puno sa kanya, maaari ba akong magselos? Sino ang humalik sa iyo? Namula si Xu Xiaoyan, ngunit hinayla siya ni Ye Xinglan. Nang magkita ang magkapatid, nagkaroon na naman ng pananibik. Lizzie, sabi ko napaka-develop mo, lampas 20 ka na, bakit lumalaki ka pa? Tumingin si Le Zengguo kay Xu Lizzie, na maputi at mataba, at hindi mapigil ang mapasigaw. Tumawa si Xu Lizzie, kumain ng mabuti, walang magagawa. Ang aming pagkain ay isang Soul Master, at ang pagkain ay orihinal na bahagi ng aming paglilinang. Ang hukbo ay patuloy na gumagawa ng masarap na pagkain para sa akin, at iyon na para sa akin. Ang kanyang kasikatan sa hukbo ay mas mataas pa rin kaysa kay Ye Xinglan. Bilang unang food-type Soul Master ng Legion, ang paggamot ay hindi dapat maging napakahusay. Sa iba't ibang uri ng mataas na masustansyang pagkain, ang figure na ito ay talagang isang tanda ng pangalawang pag-unlad. Tinapik-tapik ni Le Zengguo ang kanyang tiyan, Soul Sage ka rin, tama. Curious ako, anong klaseng bonds ng martial arts body mo? Kunin ang isa para matikman. Tumawa si Xu Lizzie, ayaw mong kainin ito. Medyo espesyal ang aking espiritong katawan. Oh, hindi lang si Le Zengguo, maging si Tang Wulan ay hindi napigil ang magulat. Ngumiti si Xu Lizzie at sinabi, hindi ito angkop dito. Pagkatapos kong bumalik, ipapakita ko sa iyo. Okay. Magpasalamat ka na lang kay Exi at Yuanan, bakit hindi pa sila dumarating? Ang bagal talaga. Medyo nasasabik na talaga ang espiritu ni Le Zengguo ngayon. Ang 7 Shrek monsters lang ang naiwan sa likod ni Yuanan Yahui at Exi. May mga tao. Kahit gaano katanda at kung kailan sila, gusto pa rin nilang magsalita ng masama sa likod nila. Ang ganitong uri ng tao ay talagang hindi maaayos. Umalangaw-ngaw sa pandinig ng 5 tao ang tinig ng hinanakit. Nang marinig ang boses na ito, hindi maiwasan ng lahat na magpakita ng pagtataka. Ngunit kahit si Tang Wulan ay hindi mahanap ang pinanggalingan ng boses na ito. Exi. Nagulat si Le Zengguo, at napalingon sa sobrang tuwa. Ikaw pare, lumabas ka dali, bakit mo tinatago ang iyong ulo at ipinapakita ang iyong buntot? Hindi ka lalabas. Mahahanap mo ako kung may kakayahan ka. Ngumiti si Exi.
Lumingon-lingon si Lezengyo sa paligid habang nakikinig sa kanyang boses, ngunit ang boses ay tila nagmumula sa kanyang tabi, ngunit walang bakas ni Xe. Ano yun? Hindi maiwasan ng lahat na magpakita ng sorpresa sa kanilang mga mukha. Anong klaseng kakayahan si Xe? Transonic ba ito? Hindi tama. Ang paglipat ay hindi maririnig ng lahat. Sa sandaling ito, si Tangwulan ay nagpakita ng isang ngiti sa gilid ng kanyang bibig, biglang sinilip ang kanyang kamay, at hinawakan ito sa hangin. Sa ilalim ng pagtataka ng lahat, ang braso ni Tangwulan ay tila naglakbay sa kalawakan, na nakalubog sa hangin. Aray! Sa susunod na sandali, bigla na lang siyang humawak ng isang tao sa ere. Siya ay balingkinitan, gwapo, at nakasuot ng itim na sportswear, hindi ba Xe? Imposible boss, paano mo ako nahanap? Sa sandaling lumitaw si Xe, hindi makapaniwalang tumingin siya kay Tangwulan. Napatingin din si Tangwulan sa kanya nang may pagtataka, Xe, ayos lang. Kailan ka talaga nagkaroon ng special na kakayahan? Hindi ito dapat ang iyong kakayahan. Walang makakahanap kay Xe, ngunit si Tangwulan, na ang antas ng espiritual na paglilinang ay umabot na sa espiritual na kaharian, ang natuklasan ang misteryo nang magsalita siya sa pangalawang pagkakataon. Nang magsalita si Xe sa pangalawang pagkakataon, malinaw niyang naramdaman ang pagkakaroon ng spatial fluctuations. Naramdaman agad ni Tangwulan ang pagbabago-bago ng spatial na katangiang ito. Sa pamamagitan ng patnubay ng espiritual na kapangyarihan, direktang makokontrol nito ang mga spatial na elemento. Bagamat hindi makukulong si Xe, madali pa rin siyang mahanap. Bilang karagdagan, hindi inaasahan ni Xe na may makakahanap sa kanyang sarili, at hinawakan siya ni Tangwulan. Pagkatapos ng maikling sorpresa, agad na naging kampante si Xe, ito ay isang sekreto. Malalaman mo ito mamaya. Ngayon maliban sa boss, malamang na hindi ko kayo kalaban. Oh, maliban kay Yuanan. Sinabi ni Tangwulan, bakit ka bumalik mag-isa? Nasaan ang orihinal na benefactor? Tumingin si Xe sa paligid, pagkatapos ay inilok ang kanyang tingin sa isang direksyon, itinaas ang kanyang daliri, at sinabing, hindi, nandoon. Napatingin ang lahat sa direksyon ng kanyang mga daliri. Napaka-unobtrusive pa rin ni Yuanan, ordinaryong lalaki pa rin ang itsura. Sa oras na ito, nakita na niya ang lahat, at ngumiti at binilisan ang kanyang lakad. Ang 7 Shrek Monsters, sa sandaling ito, sa wakas ay muling nagkita, at sa wakas ay nagsama-sama sila sa Heavendaw City. Ang mahiwagang kakayahan sa espasyo ni Xe, pati na rin ang Cloud Vortex Divine Feast ni Yuanan Yahui, ay lahat ay taglay pagkatapos ng paghihiwalay na ito. Mula sa pagsali sa hukbo hanggang sa kasalukuyan, ang oras ay hindi pa masyadong mahaba, ngunit ang Shrek Academy ay nawasak, at bawat isa sa kanila ay nasa ilalim ng matinding presyon. At ang pressure na ito ay naging kanilang puwersang nagtutulak para sa patuloy na pag-unlad. Ang bawat isa ay may sariling tagumpay, sariling pag-unlad. Ang 7 kontemporaryong Shrek Monsters ay nararapat sa kanilang pangalan. Nang hindi nagmamadaling ibalik ang lahat sa Tang Sect, dinala sila ni Tangwulan sa hindi nakikitang sulok sa tabi niya, at binihisan lang sila. Pagkatapos ng lahat, sila ang Shrek 7 Devils. Nasa Spirit Spreading Pagoda man sila o sa Holy Spirit Cult, dapat sikat sila sa listahan. Kung ang 7 tao ay magsasama-sama, karamihan sa kanila ay walang makeup, maaari silang matuklasan. Pagkatapos ng simpleng makeup, naging ordinaryo ang lahat. Bakas lang sa mga mata niya ang excited pa rin, at hindi niya maitago. Saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Shu Xiaoyan kay Tangwulan. Tumingin si Tangwulan kay Lezengyo, hindi mo sinabi sa kanya. Humalaklak si Lezengyo, nagulat ako, at ang parehong pagtrato ay hindi maaaring paboran ng isa o ng iba. Walang nagsabi, huwag mag-alala, boss. Ngumiti din si Tangwulan, okay, let's go, I will lead the way. Matapos pakinggan ang usapan ng dalawa, hindi napigilan ng iba na mataranta. Si Ye Xinglan ay kalmado at hindi masyadong nagtatanong. Si Xu Lizi ay may mapagbigay na personalidad at walang pakialam, at wala siyang masyadong pakialam. Si Yuan Yahui ay katulad ni Ye Xinglan, na mas madalas na nalubog sa sarili niyang mundo. Ngunit magkaiba sina Xe at Shu Xiaoyan. Pareho silang magkahiwalay ng ugali, at bigla silang nairita. Boss, anong sitwasyon? Makinig na lang tayo. Napatingin si Xe kay Tangwulan ng may pagtataka. Si Shu Xiaoyan ay isang kurba upang iligtas ang bansa, ang isang kamay ay napisil sa malambot na laman ng baywang ni Lezengyo, at ang magagandang mata ay puno ng pagbabanta. Medyo, kung hindi mo sasabihin, gagawin kitang mabuti. Sinabi ni Lezengyo na may inosenteng tingin, hindi naman sa hindi ko sinabi, pero hindi ako pinayagan ng amo na sabihin ito. Hindi ko mapigilan. Laging makinig sa kapitan. Ngumiti si Tangwulan at sinabing, mabuti na lang. Pagdating mo sa lugar, natural mo itong malalaman. Hindi naman masama saglit. At saka, walang patunay sa mga salita, ang nakikita ay paniniwala. Habang mas narinig niya ang kanyang sinabi, mas nagiging curious ang lahat, at maging si Ye Xinglan ay tumingin kay Tangwulan na medyo kakaiba. Mabilis na iniba ni Lezengyo ang usapan at tinanong si Xe, ano ang kakayahan mo ngayon? Paano ito made at tago sa hangin?
Wala kang ganitong kakayahan noon. Matagumpay na sinabi ni XCXA, ito ay sikreto. Kung hindi mo sasabihin sa akin, bakit ko sasabihin? Napakunot ng noo si Lezengyo, sikreto pa rin. Ikaw lang. Nagtaas ng kilay si XCXA. Kung hindi mo ito tatanggapin, babalik ka ng one-on-one, at makikita mo ang mga ngipin sa buong lugar. Maniwala ka o hindi. Tumawa si Lezengyo, ikaw ang bahala. Kayong dalawa ay hindi pa tapos, at hindi nagkita ng ganoon katagal, at maingay pa rin sa sandaling magkita kayo. Galit na sabi ni Yuan Enyahui. Biglang ngumiti si XCXC at nagsabi, hindi, wala nang ingay, wala akong pangkalahatang kaalaman sa kanya. Hindi mo masasabi kung sino ka sa pangkalahatan. Galit na galit si Lezengyo. Habang nangunguna sa daan, pinakinggan ni Tang Wulan ang kanyang mga kaibigan na nag-aaway sa kanyang likuran. Sa hindi malamang dahilan, puno ng init ang kanyang puso. Gustong-gusto niya ang pakiramdam. Hindi bababasa, ito ay ang lahat ng magkakasama. Pagliko sa kalye, tahimik sina Lezengyo at XCXA. Pagkatapos ng lahat, kung sila ay makikita sa kalye, ang problema ay malamang na matagpuan. Kinuha ni Xu Xiaoyan si Yuan Enyahui at mahinang nagsalita, hinawakan ni Ye Xinglan ang braso ni Xu Lizi, ngumiti si Xu Lizi ng malumanay. Pagpasok sa tirahan, iba ang daanan sa huling pagkakataong dinampot si Lezengyo. Pagpasok sa inner room, sa basement, lumubog ang elevator. Saan ito pupunta? Napatingin si XCXC sa simpleng metal na dingding sa elevator na may pagtataka. Hindi niya naalala na may ganoong moog sa Tiandao City. Nagulat lahat ng iba. Noong una, naisip nila na dapat silang manatili sa isang hotel. Tangmen. Ang dalawang simpleng salita ni Tang Wulan ay lumutas sa kanilang mga pagdududa. Agad na sinabi ni XCXC sa sarili, naiintindihan ko, boss, ang sorpresa na sinabi mo ay Tang Sect. Mukhang dapat pa ring magtago ng lakas ang Tang Sect. Sa tulong ng Tang Sect, mas magiging komportable tayo pagkatapos. Boss, ano ang susunod nating gagawin? Sumulyap si Tang Wulan sa kanya, ngumiti at sinabing, pag-uusapan ko ito mamaya. Sinabi ni XCXC na may bahagyang kawalang kasiyahan, ang bawat isa ay sa amin, ano ang mahiwagang ginagawa mo? Ngumiti si Tang Wulan at sinabi, ngayon sabihin sa iyo, natatakot akong umiyak ka. Umiiyak ako. Paano ako iiyak, napakalakas kong tao. Si XCXC ay mukhang hindi sumasang-ayon. Kinagat ni Lezengyo ang kanyang mga labi, natakot ka at tanga. Ding! Tumunog ang elevator, nawala ang pakiramdam ng pagbagsak, at bumukas ang dalawang metal na pinto sa magkabilang gilid. XCXC, gusto kong makita, kung ano ang makakapagpaiyak sa akin sa lihim na kuta ng Tang Sect. Naunang lumabas si XCXC, gusto kong makita, kung ano ang makakapagpaiyak sa akin sa lihim na kuta ng Tang Sect natin. Pagkasabi niya lang nito, nabulunan na agad ang boses niya, sabay tigil, parang nanigas ang buong katawan niya. Sinundan siya ni Yuan Enyahui, dahil mas maikli siya kay XCXC, kaya hindi niya nakita ang nangyari noon, pero base sa pagkakaintindi niya kay XCXC, natural niyang naramdaman na may mali. Bilasan mo at lumabas sa gilid ni XCXC. Sa sandaling ito, narinig niya ang mahigpit na sigaw ni XCXC, Mr. Wu. Pagkatapos, mabilis siyang lumabas ng lugar na parang hangin. Puting damit na nagliliparan, asul na buhok na nalilipad, malamig pa rin ang mukha, pero puno ng lambot ang mga mata. Tahimik siyang naghihintay dito, naghihintay sa kanilang pagbabalik. Tumahimik lang. Nang makita siya ni XCXC sa unang pagkakataon, hindi siya makapaniwala na totoo ang lahat ng ito, ngunit sa mga sumunod na sandali, hindi na napigilan ang emosyon sa kanyang puso. Gaya nga ng sinabi ni Lezengyo, noong binombo ang Shrek Academy, talagang nabigla ang lahat, para hindi mailabas ang kanilang panloob na emosyon. Blanko ang utak. Ngunit sa paglipas ng panahon, iniisip na napakaraming mga kababayan ng Shrek Academy ang nahulog sa sakuna na iyon, maging si Teacher Wu ay hindi exception, ang sakit sa kanilang mga puso ay maiisip. Ngunit sa sandaling ito, hindi inaasahan ni XCXC na makikita niya rito si Wu Changkong, at ang emosyon na pinigilan sa kanyang puso ay maaari pa ring kontrolin. Ito ay sumabog na parang blowout sa isang iglap, na naging dahilan upang siya ay direktang sumunggab, sa mga bisig ni Wu Zhangkong, at napaluha. Habang siya ay umiiyak ng mapait, si Xu Xiaoyan, Xu Lizi, Yuan Enyahui at Ye Xinglan ay nabigla. Teacher Wu, si Teacher Wu ay buhay pa. Si Xu Xiaoyan ay inilabas din ni Wu Changkong, na may pinakamalalim na damdamin. Napasigaw din siya at nagmamadaling umakyat. Ilang sandali pa ay may sumisigaw na ng kalungkutan sa labas ng pinto ng elevator. Kinalabot ni Lezengyo si Tang Wulan sa tabi niya, maglalaro ka ba ng kaunti, boss, sa tingin mo ba maaari mong hilingin sa amin na ayusin ang account mamaya kapag gumaling na sila? Ano tayo? Wala akong girlfriend dito. Masayang sabi ni Tang Wulan. Boss, hindi ka mabait. Sigaw ni Lezengyo. Naalala ang nagbabantang tingin sa mga mata ni Xu Xiaoyan, natarante siya sandali. Haha. Hindi siya pinansin ni Tang Wulan at mabilis na naglakad. Ano ang mas kapana-panabik at masaya kaysa sa muling pagsasama pagkatapos ng buhay at kamatayan?
Maging ang mga mata ni Wu Changkong ay hindi napigil ang mabasa, at ang makitang muli ang mga batang ito ay nagdulot sa kanya ng pagkabalisa na matagal na niyang hindi nakikita. Okay, lahat ay kalmado at kalmado. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinimulang aliwin ni Tang Wulan ang kanyang mga kaibigan. Si Xie ang pinakaumiyak, marahil dahil siya ang unang nakakita kay Wu Zhangkong, kaya hindi niya napigilan ang mga luha. Kinalabot siya ni Le Zhengyo sa tabi niya, sino ang napahiya ngayon. Lumingon si Xie at tinitigan siya na may luhang mga mata, payag ako, hindi ako nahihiya, kung kaya kong buhayin si Teacher Wu, handa akong gawin ito ng maraming beses. Bigla siyang parang may naisip. Bigla siyang umayos, tumingin kay Wu Changkong, at pagkatapos ay tumingin kay Tang Wulan, Boss, hindi mo kami sinasadyang kulitin. Hindi ba naka-makeup itong si Teacher Wu? Natuto silang lahat ng makeup sa Devil Island, at natutunan ni Tang Wulan ang pinakamahusay. Mahirap makilala kung ang isang taong may katulad na hugis ng katawan ay gumagamit ng pampaganda. Walang magawang sinabi ni Tang Wulan, maaaring mag-transform ang make-up sa hitsura ni Teacher Wu, ngunit maaari bang gayahin ng husto ang aura? Hindi ito para sa pampaganda. Imposibleng lumabas ang mga mata ni Teacher Wu na may make-up. Sumigaw si Xu Xiaoyan, pilit na pinipilipit ang baywang ni Le Zhengyo. Ngunit ang mga mata na puno ng luha ay puno ng pananabik. Tulad ni Wu Zhangkong ay idolo ni Tang Wulan noong bata pa siya, para sa kanila, bakit hindi? Ano ang nangyayari? Hindi na nakatiis si Xu Lizhi at nagtatakang nagtanong kay Tang Wulan. Ngumiti si Tang Wulan, at sa sandaling ito, isang grupo ng mga figure ang nagmula sa hindi kalayuan. Wu Ziduo, Xu Yucheng, at sina Luo Guixing, Xing Yiren at Yang Yansaya. Diyos ko, buhay ba kayong lahat? Nang makita ang mga taong ito, ang mga damdamin ng lahat ay agad na muling nabuhay. Bagamat sila ay dating nasa isang mapagkompetensyang relasyon, ang kanilang relasyon ay bumuti mula nang pumasok sa loob ng looban. Sa anumang kaso, lahat sila ay mula sa pinakamahusay na klase. Ngumiti si Wu Changkong at sinabing, kung hindi dahil sa paghihintay na bumalik ka, kinuha ko na sila at umalis. Kapag nakikita-kita, sa wakas ay gumaan ang pakiramdam ko. Sa pagtingin sa 12 ng mga disipulo sa kanyang harapan, si Wu Changkong ay matagal nang hindi maganda ang mood. Ang mga disipulong ito ay halos lahat ay magiging asul at asul sa hinaharap, at naabot nila ang antas ng Soul Saint sa kanilang unang bahagi ng 20s, kahit na sa Shrek Academy, ito ay isang bihirang sitwasyon. Lahat sila ay nilinang sa kanilang sarili. Bilang mga guro, ano ang mas kapana-panabik kaysa rito? Aalis ka, saan ka pupunta? Tanong ni Xie. Sumulyap si Tang Wulan kay Xie, pupunta sila sa pagsasanay sa militar, ang lugar na napuntahan natin. Nang marinig ang sinabi ni Tang Wulan, ang Shrek 7 Devils ay parang haharap sa mga nakatatanda sa loob ng courtyard na nandoon noon, na may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Devil's Island. Walang duda na ang lugar na ito ay natural kung ano ang kanilang pupuntahan. Doon, nag-iwan ito ng malalim na impresyon sa lahat. Magaling pumunta, magandang umalis. Ngumisi si Le Zhengyo. Sa pagtingin sa kanilang mga ekspresyon, ang 5 usituo ay nagkatinginan, at sinabi ni Yang Yansaya, nasaan ang pagsasanay sa militar? Bakit parang kakaiba ang iyong mga ekspresyon? Mataimtim na sinabi ni Xu Lizhi, wala lang, magandang lugar iyan. Maniwala ka sa amin. Kita mo, mabilis kaming lumaki dahil sa espesyal na pagsasanay doon. Pagbalik mo, baka maabyutin mo kami. Sumulyap si Wu Ziduo sa kanila, gaano man kahirap ito, gagawin namin ito sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay babalik, at lahat ay muling bubuo ng Shrek ng sama-sama. Nakangiting tumanggo si Tang Wulan. Sinabi ni Wu Changkong, Pavilion Master, ipagpapahinga mo sila. Gusto ko ring maghanda, dalhin sila ni Wu Ziduo sa kalsada. Ang unang batch ng mga kandidato ay kabuoang 12. Kasabay nito, hindi masyadong maraming tao. Okay. Tumanggo si Tang Wulan. Bagamat sila ni Wu Changkong ay nasa relasyong guru mag-aaral, ngayon ay siya na rin ang Pavilion Master ng Sigad Pavilion. Hindi na siya magalang gaya ng dati. Pagkatapos ng lahat, siya ang kumakatawan sa buong akademya at Tang Sect. Pavilion Master. Maliban kay Le Zhengyo, ang iba pang 5 Shrek 7 monsters ay hindi napigil ang lumingon kay Tang Wulan. Sinabi ni Wu Changkong, ang akademya ay nagsimulang muling itayo, at ang panloob at panlabas na mga patio ay naitatag na. Si Wulan na ngayon ang master ng Sigad Pavilion. Bilang kontemporaryong Shrek 7 Devils, kayo rin ang mga elder ng Sigad Pavilion. Nang marinig ang kanyang mga salita, ang Shrek 7 Devils ay sabay na nagulat, ngunit ang kanilang mga mukha ay medyo solemn na. Ang kolehiyo ay nagsimulang muling itayo, at ang mga kabataang tulad nila ay maaaring maging matatanda. May isip kung gaano kahirap ang magiging proseso ng muling pagtatayo sa hinaharap. Ngunit sa anumang kaso, dapat nilang harapin ito ng positibo. Ngumiti si Le Zhengyo at nagsabi, hindi pa tapos ang sorpresa, hindi lang sila ang nabubuhay. Masakit na kurutin ni Xu Xiaoyan, wala siyang pakialam kung ano man ang itago. Makalipas ang 1 oras, nang ang Shrek 7 Devils ay dinala sa kanilang tirahan ni Tang Wulan, maliban kina Tang Wulan at Le Zhengyo, ang 5 iba pa ay parang nasa panaginip.
Ang mga junior at kapatid na babae sa panlabas na patio ay nakaligtas lahat, at ang mga nakatatanda sa panloob na patio ay buhay din. Maging si Laolong ay naroon pa rin. Ano ang mas magandang balita doon? Nang hindi na bumalik sa kanilang mga silid, ang lahat ay nagtipon muna sa silid ni Tang Wulan. Boss, masyado kang masungit, at napakalaking bagay na inilihim sa amin. Galit na sabi ni Exi. Tumawa si Tang Wulan at sinabi, hindi ba ito ay para sorpresahin ka lang? At saka, kung nasa daan ka, kung malalaman mo ang balitang ito, hindi mo ba mapipigilan ang iyong emosyon? Paano kung makaakit ka ng atensyon? Sa totoo lang, hindi ako nag-iisa. Nagulat ang sorpresa na ito. Nang sabihin sa akin ni Amorous Daoluo na ako ang magiging sect master ng Tang sect, natigilan din ako. Hindi kami masyadong nagulat tungkol dito. Sinabi ni Yuanan Yahui, ikaw ang pinuno ng aming Shrek 7 Devils, at ang aming kapitan. Ang posisyon ng Sea God Pavilion ay dapat na sa iyo, ngunit ang oras ay maaga o huli. Iyon ang problema. Kung ang lahat ay hindi buhay, kung gayon ikaw na ang Pavilion Master ng Sea God Pavilion. Tungkol sa Tang Sect Master, bagaman kami ay nagulat, walang mali sa ito. Mapait na ngumiti si Tang Wulan at sinabing, naging mas maraming responsibilidad ang ating mga balikat. Sinabi rin ni Elder Long ngayon lang. Susunod, pupunta tayo sa Xingluo at Daoling ayon sa pagkakabanggit. Sa ngayon, maikling sinabi ni Tang Wulan sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa kanyang kasalukuyang plano. Medyo natuwa si Exi, pupunta sila sa Devil Island. Ito ay talagang magandang balita. Ang lugar sa Devil Island. Hehe. Binigyan siya ni Yuan Yahui ng isang blankong tingin, magtapat ka. Sinabi ni Tang Wulan, umaasa ako na ang lahat ay maaaring umunlad sa pagsasanay. Kaming Shrek sa wakas ay nakakita ng pag-asa, ngunit mahirap pa rin na muling itayo ang akademya. Sa mga tuntunin ng pinansyal at material na mga mapagkukunan, mayroon kaming buong suporta ng Tang Sect. Gayunpaman, sa usapin ng lakas tao, mas maaasahan lamang namin ang aming mga sarili. Ang punong tanggapan ng Tang Sect ay binomba, at ito ay nagdusa ng matinding pagkalugi, at maraming makapangyarihang tao ang nawala ng buhay, at maraming makapangyarihang tao ang nawala sa kanilang buhay. Luo Empire at Daoling Empire sa magkabilang panig, hindi tayo makakaakit ng sapat na malalakas na tao para tulungan tayo. Xinglan, Yuanan, ano ang iyong kasalukuyang antas ng pagmamanupaktura ng mecha? Tumango si Xinglan, hindi ito dapat maging malaking problema. Kami ni Yuanan ay parehong level 7 mecha builder. Si Yuanan ay medyo mas malakas kaysa sa akin, malapit sa level 8. Nang marinig ang kanyang sinabi, agad na gumaan ang loob ni Tang Wulan. Okay, kung gayon ay handa na tayong simulan ng paggawa ng battle armor. Yuanan, Xinglan, gagawa muna ako ng bihirang metal fusion na kailangan para sa 3-character battle armor para sa iyo, at pagkatapos ay gagawa ka ng sarili mong battle armor para kumpletuhin ang sarili mong 3-character battle armor. Pagkatapos ng armor, gagawin natin ito para sa iba pa. Sa suporta ng 3-character battle armor, natural na mas madali para sa kanila na gawin ang 3-character battle armor para sa iba. At sa 7, sa mga tuntunin ng lakas, bukod kay Tang Wulan, dapat ay sila. Sabay na tumango sina Xinglan at Yuan Yahui. Boss, ang tagal nang hindi nagkita. Gumagawa ba tayo ng science? Una, tingnan natin kung gaano kahusay ang pag-unlad ng lahat, at pagkatapos ay gawin ang battle armor. Para maasahan mo kami kapag napik mo ito para sa amin. Exi ang deputy ay sabik na tumingin kay Tang Wulan na excited. Sinabi ni Lezengyo sa tabi niya, sumasang-ayon ako. Hindi mo alam, ang lakas ng amo ay kamangha-mangha na ngayon. Kahit si Teacher Wu ay hindi na niya kalaban. Nang subukan niya ang kanyang kamay kay Old Long noong araw na iyon, si Old Long Lian ay napakatindi ng Daoluo. Ang antas ng paglilinang ay naalag niya, at siya ay umatras ng kalahating hakbang. Sa aking palagay, ang kabuuan ay maaaring hindi kami sa 6 na bahagi. 3 itim na linya ang dumula sa noo ni Tang Wulan, sinadya ni Laolong na hayaan ako. Nagkibit-balikat si Lezengyo, nakita ko lang ang mga katotohanan. Hindi ko pa rin mahuli. Kaya, kung matuto tayo sa isa't isa, mariing inirerekomende kung magsama tayong 6. Kung hindi, ipinapangako ko na wala ng pagkakataon. Namilog ang mga mata ni Exi, at tiningnan niya si Tang Wulan na medyo masama, okay lang. Anyway, ang pisikal na kalidad ng boss ay tiyak na mahahawakan. At ang pinakamaliit na posibilidad na masugatan. Naiinis na sabi ni Tang Wulan, dahil sa takot lang kayong dalawa na hindi magulo ang mundo, tama ba? Oo, boss, natatakot ka ba dito? Tumalon si Lezengyo sa kanyang mukha. Bagamat hindi nagsasalita sina Yuan Yahui at Xinglan, may mga ngiti sa kanilang magagandang mata, at si Xu Xiaoyan ay mukhang sabik na subukan. 1-6, hindi. At least bigyan mo ako ng 2 tao, di ba? Sinubukan ni Tang Wulan na lumaban. Wala tayong pagkakataon na 3 hanggang 4. Hindi, 1 hanggang 6 lang. Sa sandaling ito, nakatayo sina Lezengyo at Exi sa isang trench. Walang sinuman sa inyo ang gustong makasama ko. Walang magawang sabi ni Tang Wulan. Sinabi ni Xinglan, Captain, mas mabuting maging ganito.
Tawagan mo ang Gale Sword Demon na si Sima Jinchi at hayaan siyang sumama sa iyo sa team. Naantig ang puso ni Tang Wulan, 2 versus 6, wala na tayong pagkakataon. Mula sa banal na rongsyo ng Lezengyo, makikita na ang mga kasosyo ay lahat ay gumagawa ng mabilis na pag-unlad. Ang pangunawa ni Ye Xinglan sa kaluluwa ng espada ay tiyak na naging mas malalim. Ang sariling Yun Vortex Divine Fist ni Yuan Enyahui kasama ang kanyang Fallen Angel Martial Soul, ang lakas ay hindi sa ilalim ni Ye Xinglan. Hindi pa rin malinaw ang kakayahan ni XCXC na magtago sa hangin. Mahiwagang ngumiti si Xu Xiaoyan, at maging si Xu Lizi ay nagsabi na ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban ay iba sa dati. Ang anim sa kanila ay nagkakaisa, at ang pagiging epektibo ng labanan ay kasing lakas ng may isip ng isa. Boss, hindi ito katulad mo. Kailan ka pa naging mahiyain? Patuloy na pinasigla ni XCXC si Tang Wulan. Si Tang Wulan ay hindi nalinlang, hindi ako mahiyain. Ang aking sandata sa labanan ay pinindi ng metal at hindi magagamit hanggat hindi ito ginagawang isang 3 karakter na sandata ng labanan. Maliban kung ginagarantiyahan mo na hindi ka gagamit ng sandata ng labanan sa kompetisyon, kung hindi, tayong dalawa ay hindi maaaring maging kalaban. Ang bawat isa sa iyo na may 2 karakter na sandata sa labanan ay masyadong hindi patas sa antas ng title dulo. Kung gayon, ano ang sasabihin mo? Sabi ni Lezengyo. Sinabi ni Tang Wulan, bakit hindi, naroon din ang Hercules A-Rong, dadagdagan ko ang 2, paano kung 6 kayo? 3 hanggang 6. Isang room. Nang marinig ang pangalang ito, hindi napigilan ng lahat na magpakita ng pagtataka. Ito ang kapatid ng ontology sect ni Tang Wulan. Bukod dito, dahil nag-aalala sila sa laro ni Tang Wulan sa simula, lahat sila ay nanood ng performance ni A-Rong sa field, at alam nila kung gaano kalakas ang isang ito. Gayunpaman, 3 hanggang 6, mayroon pa rin silang kumpiyansa. Ayan na. Si Yuan Enyahui ay gumawa ng pinal na desisyon. Bagamat nais ng bawat isa sa kanila na talunin si Tang Wulan, kung ang pagkakaiba sa lakas ay masyadong malaki, magiging walang kabuluhan ang pakikipaglaban. Sinabi ni Tang Wulan, okay, pagkatapos ay dadalhin ko sila dito. Ang lahat ng nasa Blood Dragon team ay nakapwesto pa rin sa orihinal na hotel. Pagkatapos ng lahat, maliban kay A-Rong at Sima Jinchi, lahat ng iba ay kabilang sa Blood God Legion. Hindi mahalaga kung paano kabilang sa militar ang Blood God Legion, ang mga lihim ng underground world ng Tang sect ay masyadong mahalaga. Kahit na pinagkatiwalaan ni Tang Wulan ang mga kasama sa Rogue, hindi niya sila dadalhin. Si A-Rong ay ang malaking kapatid ng ontology sect ni Tang Wulan, at tinatawag na siya ngayon ni Sima Jinchi na Young Master. 2 na lang sila, syempre walang magiging problema. Kanina pa sila nagsasanay ni Tang Wulan. Pagkatapos batiin si Amorous Daoluo, pumunta siya sa tirahan ng Blood Dragon team malapit sa Blacksmiths Association para hanapin silang 2. Sa sandaling umalis si Tang Wulan, agad na sinabi ni XCXC, mga kapatid, dapat bang pumasok muna tayo at tingnan kung paano haharapin ang amo? Matapos dumating ang Blood Dragon Squad sa Tiandao City, ang pangunahing gawain nito ay alamin ang lahat ng uri ng balita sa labas at maging pamilyar sa lahat tungkol sa Tiandao City. Karamihan sa kanila ay lumaki sa Blood God Legion, at hindi sila pamilyar sa labas ng mundo. Parehong ang Tiandao City at Mingbago ito ay malalaking lungsod, at ang kanilang mga estilo ay ganap na naiiba. Ang pakikipagkilala sa ganoong lugar ay pinakamaginhawa para sa kanila upang may sama sa lipunan. Bago nakita ni Tang Wulan sina A-Rong at Sima Jinchi, bumangga muna siya sa kanyang deputy captain. Palagi kang misteryoso kamakailan, at wala kang nakikitang sinuman. Ano ang iyong ginagawa? Tumingin si Long Yuzo kay Tang Wulan na may pagdududa. Mula noong huling beses na sinundan ni Tang Wulan ang babae na maaaring maging isang itim na pusa sa Sigod Lake, ang panahong ito ay naging misteryoso, at maging ang emosyonal na pagbabago ay naging napakatindi. Bihira siyang makita ni Long Yuzo. After finally waiting for him to come back, natural hindi ko maiwasang magtanong ng malinaw. Sinabi ni Tang Wulan, kamakailan lang, marami talagang nangyari. Nagawa na ang mga follow-up na plano. Yuzo, gusto ko lang din makipag-usap sa iyo. Nakipag-ugnayan na ako sa Tang sect. Pagkatapos ng 3 buwan, maaari akong sumunod. Ang mga tao mula sa Tang sect ay pumunta sa Starluo Continent at Dowling Continent para tingnan ang sitwasyon doon, at binibigyang pansin din nila ang anumang oras na maaaring mangyari. Pupunta ka ba sa Starluo Empire? Ano ang gagawin mo? Nagulat si Long Yuzo, sa 1 taon pa lang, magsisimula na ang digmaan. Pupunta ka sa 2 kontinenteng iyon sa oras na ito. Kapag nalaman ito ng militar, malaki ang posibilidad na ikaw ay kasuhan ng pagtataksil sa Federation. At higit pa, hindi ito ligtas. Nakita mo kung gaano kalakas ang mga sandata na ginagabayan ng kaluluwa ng Federation. Paano kung makatagpo ka ng digmaan doon? Sinabi ni Tang Wulan, nagpunta ako roon para pigilan ang digmaan. Sa sandaling magsimula ang digmaan, ilang tao ang mamamatay. Maging ang Starluo Continent o ang Dowling Continent, lahat tayo ay naninirahan doon. Sangkatauhan. Mataimtim na sinabi ni Long Yuzo, hindi ako sang-ayon, ito ay masyadong mapanganib. Higit pa rito, ano ang magagawa mo? Maaari mo bang baguhin ang pattern ng digmaan ng mag-isa?
Kahit ang Tang sect ay hindi magagawa. Natahimik sandali si Tang Wulan. Hindi niya masabi ang lahat ng katotohanan. Nakatanggap lang ako ng balita kamakailan. Ang mga magulang ko na nawala ng maraming taon ay nasa Dowling Continent. So, I must go. Umiling si Long Yuzo. Nakatingin sa matatag at matigas na mga mata ni Tang Wulan, huminga siya ng malalim at sinabi, kung pipilitin mong pumunta, pupunta rin ako, kunin mo ako. Sinabi ni Tang Wulan, ikaw ay isang federal na sundalo. Hindi ka ba natatakot na makaharap ang problema na iyong nabanggit? Hindi ako natatakot. Pupunta ako kung nasaan ka man. Ang Blood Dragon team natin ay orihinal na umiral para protektahan ka. Huwag mong kalilimutan, ikaw din ang yumako sa bigat ng pakikipaglaban sa Abyss Plane. Kung ma-accident ka, the tide of the abyss, what if it happens again? Sinabi ni Long Yuzo nang may kahangahangang katwiran, ngunit hindi ito mapabulaanan ni Tang Wulan. Okay. Ang tagal pa naman. Masyado pang maaga para sabihin to. May 3 buwan pa. Isipin natin ang pangmatagalan. Sinabi ni Long Yuzo, anyway, kung kailangan mong pumunta, dalhin mo ang Blood Dragon team. Kailangan mo ng manpower. Tahimik na tumango si Tang Wulan. May katuturan din ang sinabi ni Long Yuzo. Ang sitwasyon ng Star Luo Empire at ng Dowling Empire ay hindi alam. Bagamat nakatugon ang Tang sect, walang magiging problema sa prinsipyo, ngunit palagi siyang nangangailangan ng manpower para i-deploy. Lalo na kapag Nagel iligtas sa mga magulang, mas maraming katulong sa paligid, mas madali itong makitungo sa kanila. Well, ipapaalam ko sa iyo sa oras kung may anumang pagbabago. Ano? Hindi ka nagtagumpay. Sa pagtingin kay Junshong sa kanyang harapan, tila naging mas maliwanag ang hibla ng ginto sa itim na buhok ng nasa katanghaliang gulang. Medyo madilim ang mukha niya. Sa likod ng kanyang mga kamay, nagpabalik-balik siya sa paglalakad. Pinasabog mo rin ang sarili mo. Tanga ka ba? Hindi maiwasan ng isang binata na medyo masama ang tingin kay Songjun. Huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Umirap si Songjun, sino ba ang nakakaalam na magkakaroon ng mga aksidente? Orihinal na plano kong patayin silang lahat, ano ang registration number? Pero hindi ko inaasahan na ang teknolohiya ng tao ay umunlad sa antas na ito, ang sandata na hindi ko alam kung ano ito ay maaaring makalusot sa aking panlabas na depensa at direktang makaapekto sa aking katawan. Hindi ko sinasadyang nahuli ito. Kung hindi, tiyak na papatayin sila nito. Tama na. Malamig na sumigaw ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, sa hindi inaasahang pagkakataon, ang bilis ng paglaki ni Tang Wulan ay magiging napakabilis, siya nga ay isang taong may dugo ng Golden Dragon King. Hindi na makapaghintay pa, dapat ay kasing bilis ng paraan. Lutisin siya. Ang Panginoon ay palaging nag-aatubili na kumilos, ang bagay na ito ay nasa atin upang lutisin ito. Bago malaman ng Panginoon, ang Panginoon lamang ay hindi dapat iwanang patay na buhay. Sangkatauhan at gawing lingkod ang sangkatauhan, bigyan tayo ng sapat na mga mapagkukunan sa hinaharap. Kapag muling nagkatawang tao ang Panginoong Dragon na Diyos, ito ang araw kung kailan tayo aakyat sa tuktok sa oras na iyon, hindi na tayo mapipigilan ng mundong ito, at muling itatayo ang Diyos na kaharian ng Panginoon bilang core. Wala nang higit na inaabangan ang araw na ito kaysa sa kanya, dahil alam niyang kahit anong hirap niya ay hindi niya kayang labanan ang susunod na sakuna. Kung palalampasan mo ang pagkakataong ito, natatakot ako na hindi na ito posible muli. Boss, gusto mo bang ikaw mismo ang gumawa nito? Matutuklasan ba ito ng Panginoon? Hindi napigil ang sabihin ng masamang binata. I don't care about this. I can't give him any chance this time. Don't tell Brigitte and Axie about this matter. Tayong 3 lang ang pupunta. Gusto kong makita kung paano ako masusundo ni Tang Wulan. Tumawa si Junshong, kung may boss, sa isang galaw lang siya mahuhulog. Palihim din siyang nakahinga ng maluwag. Nang makipag-usap kay Tang Wulan noong araw na iyon, hindi talaga siya naging buong buo, hindi siya kasing gaspang gaya ng nakikita niya. Siya ay halos sigurado na kung siya mismo ang pumatay sa Tang Wulan na iyon, ang Panginoon ay magagalit sa kanya, at hindi niya nais na maging isang scapegoat. Pero kung si boss, walang ganyang problema. Pabayaan na lang kung papatayin ng master ang amo, at least ang kasalukuyang master ay wala pang ganoong lakas. Kahit na ito ay isang sama ng loob, ito ay isang bagay ng hinaharap. Teka, saan natin siya hahanapin? Mahinang sabi ng masamang binata. Sabay na nanigas ang katawan ni Songjun at nang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Oo. Kaya nasaan na si Tang Wulan? Malamig na sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, hindi mahirap hanapin siya. Siya ay may hininga ng Dragon God. Sa loob ng isang tiyak na saklaw, dapat kong maramdaman ito. Gayunpaman, ito ay tiyak na dahil siya ay may hininga ng Dragon God. Ito ay magiging mas mahirap kapag ako ay bumaril. Kung ako ay direktang bumaril sa kanya, ako ay tatalikuran ng tagapag-alaga ng aura ng Dragon na Diyos sa oras na iyon, ang Diyos na Dragon ay tutulong sa iyo sa lahat ng mga problema sa paligid. Sa kanya sa parehong oras. Dapat itong malutas sa pinakamaikling panahon. Parehong nagbago ang mukha ni Songjun at ng masamang kabataan. After a long time of trouble, tayo pa ang bumaril. Hindi ikaw.
Gayunpaman, ang dahilan para sa boss na ito ay talagang kahanga-hanga. 3 hanggang 6. 3 hanggang 6 na po ay walang problema. Tumawa si Airung. Pagkarinig pa lang niya na may mga nag-aaway, tuwang-tuwa siya. 60. You have the ability to 1 to 6. Nanunood kami sa gilid. Naiinis na sabi ni Sima Jinchi. Sinabi ni Airung, paano ko ito magagawa? Sa wakas, mayroon akong pagkakataon na makipagsanib puwersa sa nakababatang kapatid. Hindi siya tanga. Nasabi ng iba pang 6 sa Shrek 7 Devils na kay Tang Wulan, tiyak na hindi ganoon kadaling harapin. Wala siyang tiwala sa 1 to 6. Sinabi ni Tang Wulan kina Airung at Sima Jinchi, dalawa, gusto kong ipaalala sa inyo. Dahil sa pagkakaiba sa antas ng cultivation, hindi natin magagamit ang battle armor. Ngunit kaya nila. Kaya, hindi ka dapat maging pabaya. Sina Airung at Sima Jinchi ay 3-character battle armor masters na ngayon. Kung gagamit sila ng battle armor, na may malakas na pagtaas ng 3-character battle armor at battle armor field, natural na hindi ito patas sa Shrek 6 monsters. Pagkatapos ng lahat, sina Airung at Sima Jinchi ay may pamagat na Daoluo, at pareho silang may super title na Daoluo. Kahit na ang general na super Daoluo ay maaaring hindi nila kalaban. Mabuti. Walang pag-aalinlangan na tumanggo si Sima Jinchi. Para sa laban na ito, puno siya ng kumpiyansa. Sinira ng Dragon Slashing Sword ang Selyo, na nagpapahintulot sa kanya na maunawaan ang kanyang tunay na pinagmulan, at mula sa sandaling iyon, siya ay tunay na isinama sa kanyang Dragon Slashing Sword. Pagkatapos ng tuloy-tuloy na pagpapakintab gamit ang Golden Dragon Spear, ang Dragon Slashing Blade ay introvert na ngayon at ang kagandahan nito ay kusang loob. Ang paglilinang ni Sima Jinchi ay mas mabilis, at ang kanyang pag-unlad ay napakabilis. Ngunit naunawaan din niya na si Tang Wulan ang gumamit ng gintong dragon na sibat para salakayin siya at ginawang tagumpay ngayon ang Dragon Slashing Sword. Sa makatuwid, anuman ang mangyari, dapat niyang pangalagaang mabuti si Tang Wulan. Kapag naaksidente si Tang Wulan, magiging dragon siya. Gamit ang magic knife, siya mismo ay tiyak na magkakaroon ng malaking problema. Bagamat hindi malinaw kung ano ang magiging wakas, sa tuwing pumapasok ang ideyang ito sa kanyang isipan, may matinding takot sa kanyang puso. Kaya naman, tinanggap na ni Sima Jinchi ang kanyang kapalaran, anumang oras ay susundan niya si Tang Wulan. Pagdating nila sa underground world ng Tangmen, nagulat din sina Sima Jinchi at Airung. Talagang may ganoong lugar ang Tang Sect. Ito ay nasa ilalim ng Tiandao City. Walang alam ang opisyal tungkol dito. Ito ay sadyang nakakatakot. Kung gusto ng Tang Sect na sirain ang isang lungsod, natatakot ako na ito ay mawawasak kaysa sa Shrek City noong nakaraan. Mas madali. Si Airung ay labis na nabigla sa ilalim ng mundo ng Tang Sect. Mataimtim na sinabi ni Tang Wulan, Big Brother, Brother Sima, lahat ng bagay sa Tang Sect Underground World ay dapat na itago, kahit na sa mga kapatid ng Blood Dragon Squad. Ito ang pinakadakilang sekreto ng Tang Sect. Oh, meron. Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Ipinasa sa akin ni Amorous Daoluo at Blood ang posisyon ng Tang Sect Master. Nagkatinginan sina Sima Jinchi at Airung, at hindi nila maiwasang makaramdam ng bahagyang pagkagulat. Alam nilang lahat kung ano ang ibig sabihin nito. Ang Tang Sect ay maaaring maging isa sa 4 na haligi ng Blood God Legion, na nagpapakita ng katayuan nito. Kung ikukumpara sa Spirit Transmission Pagoda, ang Tang Sect ay mas low-key. Sa loob ng higit sa 10,000 taon, ang mga pangunahing pamamaraan ng pamamahala ay nakatuon sa pagbuo at paggawa ng Soul Guidance Device. Kumita rin dito. Kung ikukumpara sa Spirit Spreading Pagoda, ang Tang Sect ay may mas mahabang kasaysayan, at ito ay palaging may napakalapit na relasyon sa Shrek Academy. Ngunit kumpara sa Chuanling Pagoda, ang low-key na Tangmen ay hindi gaanong nakikita. Sa makatuwid, walang nakakaalam kung gaano karami ang Tang Sect. Nang bombahin ang punong tanggapan ng Tang Sect, inakala ng maraming tao na tapos na ang Tang Sect, lalo na sa mga sumunod na yugto ng panahon, patuloy na pinaliit ng Tang Sect ang saklaw ng negosyo nito, at hindi na ito nakikita sa ibabaw. Ngunit sinong mag-aakala na mayroon pa ring underground na mundo ang Tang Sect? Ang mga veteranong sekta na ito ay talagang hindi mahuhusgahan ng sentido komun. Ang lalim ng background nito ay hindi maisip. Alam nilang lahat na ang layunin ni Tang Wulan sa pagbabalik sa Heavendao City ay para mabawi ang Shrek Academy sa malapit na hinaharap. Ngunit sa parehong oras ay napakalinaw din nila kung gaano kahirap ang bagay na ito. Ngunit ngayon nang makita nila ang tila napakalalim na background ng Tang Sect, kasama ang katotohanan na si Tang Wulan ay ang Tang Sect Master na, sa wakas ay naramdaman nila na tila lahat ng gustong gawin ni Tang Wulan ay hindi imposible. Ginamit ni Tang Wulan ang Soul Guidance Communication para ipaalam sa kanyang mga kaibigan na naghihintay sila sa martial arts venue, kaya diretso niyang dinala sina Airung at Sima Jinchi sa martial arts venue. Para sa kaligtasan ng lahat, inimbitahan niya sina Guang at Dark Daoluo at Holy Spirit Daoluo bilang mga referee at supervisor. Pagkatapos ng lahat, sa kanilang antas, ang pagsisikap na maging payat sa panahon ng kompetisyon ay hindi isang madaling gawain. Kung ang isa ay hindi mabuti, ito ay magdudulot ng pinsala. Pagdating nila sa martial arts venue, ang Holy Spirit Daoluo ay nasa gilid na ng venue,
nakaupo sa upuan na parang nagmumuni-muni habang nakapikit. Napakaganda pa rin niya, ngunit sa tuwing nakikita siya nito, hindi mapigilan ni Tang Wulan na malungkot, dahil ang banal na espiritong Daoluo na ito ay matagal nang hindi nakakaramdam ng sigla. Wala na siyang buhay. Dumating na rin si Elder Long, at may ibinubulong kay Shu Lizzie. Sumayaw ang mga kilay ni Shu Lizzie, at bahagyang nanginig ang mabilog na taba sa kanyang mukha. Pagkatapos ng si God Fate Blind Date Meeting, tinanggap ni Long Yeo si Shu Lizzie bilang isang disipulo at tinuruan siyang magsanay ng cultivation. Pagbalik ko mula sa Devil's Island, isang sakuna ang naganap sa lalong madaling panahon. Sa katunayan, ang oras na siya ay nag-aral kay Lao Long ay hindi mahaba. Nang makitang muli ang master, napakaganda ng mood ni Shu Lizzie, may isip ng isa. Kakapasok lang ni Sima Jinchi sa playing field, biglang may naramdaman at tumingin sa isang direksyon. Sa kabilang banda, isang batang babae ang nakaupo doon na naka-cross-leg, ngunit ang kanyang mga mata ay nahulog sa kanya. Sa kanyang mga mata na magkaharap, malinaw na naramdaman ni Sima Jinchi na medyo nanginginig ang kanyang espiritu. Kasabay nito, nakilala niya ang pagkakakilanlan ng batang babae. Hindi ba't ang babaeng may espada ang nagdala sa sarili ng maraming problema sa Star Battle? Net Federation Challenge. Isa rin siya sa 7 Shrek Monsters. Sa orihinal, ang kanyang kalooban ay katulad ng kay Airung, at siya ay napaka-relax pa rin, ngunit pagkatapos na makita si Ye Xinglan, hindi niya namamalayan ay naging medyo mapagbantay. Bagamat na-promote na siya ngayon sa may titulong Daoluo level, sa kompetisyon ngayon, hindi sila maaaring magsuot ng battle armor. Ngunit sa unang pakikipaglaban sa sarili, talagang napagtanto ng babaeng ito ang malalim na kahulugan ng kaluluwa ng espada, at pagkatapos ng mga araw na ito ng paglilinang, tiyak na lalakas siya. Hindi ganoon kadaling pakitunguhan. Kung may level din ang Shrek 7 Devils, kung gayon, hindi magiging ganoon kadaling laruin ang 3-on-6 na laro ngayon. Nang makita silang paparating, sila Zhengguo, Yuan Enyahui, Ye Xinglan, Shu Xiaoyan at Xe ay naglakad din patungo sa gilid na ito. Kinausap din ni Shu Lizzie si Old Long at humakbang pasulong. Si Xe ay unang pumunta sa harapan at tumingin kay Airung, na matangkad at matibay, at hindi maiwasang sabihin, Hercules, ikaw ay talagang matangkad, at ang makita ang isang tunay na tao ay mas mapang-api kaysa sa Star Battle. Hehe. Napangiti si Airung, sabay taas ng kanang braso para ipakita ang kanyang mga kalamnan. Ang titig ni Ye Xinglan ay palaging kay Sima Jinchi, nagkikita na ulit tayo. Magkikita pa tayo mamaya. Sinabi ni Sima Jinchi, girl, mukhang naiintindihan mo ang Sword Soul. Sa kasamaang palad, ang agwat sa pagitan mo at sa akin ay hindi mabubuo sa ganoong kaikling panahon. Hindi na nagsalita si Ye Xinglan, ngunit ipinikit ang kanyang mga mata. Ang matalim na aura na pinakawalan ay nawala sa sandaling ito. Gumalaw ang mga mata ni Sima Jinchi, Yun Jin. Good guy, pambihira talaga ang babaeng ito. Nandito na ang lahat, magsimula na tayo. Dumating ang boses ni Long Lao. Sa oras na ito, napansin ito ni Airung at Sima Jinchi. Nang bamaling ang mata ng dalawang tao kay Old Long, lahat sila ay bahagyang nanginig. Si Lao Long ay mukhang napakatanda, siya ay tila isang ordinaryong matandang babae lamang, na may balat ng manok at buhok, at walang kahit katiting na hininga ng pagkagulat sa kanyang katawan. Gayunpaman, sina Airung at Sima Jinchi ay nasa antas na ng titulong Daoluo, ang Diyos ng espada na si Daoluo Sima Jinchi, at ang pangunahing katawan na si Daoluo Airung. Sa parehong henerasyon, ang mga ito ay iilan lamang sa pagkakaroon. Bagamat hindi nila nakikita ang aura ni Old Long, ramdam pa rin nila ang mga katangian ng Old Long na kailangan nilang tingnan mula sa malayo. Ito ay isang uri ng mental induction, at ito ay dahil si Elder Long ay napaka-ordinaryo, kahit na napaka-ordinaryo na ito ay wala man lang sa kanilang espiritual na mundo, na sila ay nakadama ng mas nakakatakot. Ito ay malinaw na ang pakiramdam na ang espiritual na antas ay malayo sa kanila. Ang espiritual na kapangyarihan ng espiritual na kaharian ay hindi tumakas, kasama ang edad na ito. Hindi ko inaasahan na magkakaroon pa rin ng ganoon kalakas na pag-iral ang Shrek Academy o Tang Sect. Hindi na kailangang sabihin ni Tang Wulan, si Airung at si Ma Jinchi ay aktibong yumuko kay Old Long at nagpugay, nakakilala na ako ng mga nakatatanda. Sinabi ni Long Yeo, sige, tatawagan ko muna. Tiningnan ni Tang Wulan ang lahat, at lahat sila ay mabubuting kasama niya. Sa kompetisyong ito, ang pinakamahalagang bagay ay ang pagiging pamilyar sa isa't isa. Damhin ang lawak ng paglilinang ng bawat isa. Sa nakaraang laban nila ni Zhengguo, talagang masasabing natalo si Tang Wulan. Minamaliit pa rin niya ang pag-unlad ng Zhengguo at nabigong ipakita ang kanyang tunay na lakas sa unang pagkakataon, kaya ang Holy Melting Technique ni Zhengguo ay direktang natalo ang kanyang Blood Soul Fusion Technique. Ngunit hindi gagawa ng parehong pagkakamali si Tang Wulan sa pangalawang pagkakataon. Bagamat kalmado ang kanyang mukha sa mga oras na ito, nag-aalab na ang kanyang fighting spirit. Sa pamamagitan ng laban na ito, kailangan din niyang tingnang mabuti
Mabuti kung hanggang saan na ang paglaki ng kanyang mga kasosyo. Ang magkabilang panig ay umatras at umatras sa malayo. Si Light at Dark Daoluo Longyeo ay tila nakahakbang, at sa sumunod na sandali ay narating niya ang Holy Spirit Daoluo. Gamit ang isang malaking alon ng kanyang kamay, ang proteksyon na kalasag ng martial arts field ay nabuksan, na sumasakop sa buong field. Hindi lamang iyon, ngunit isang layer ng itim at puting halo ang lumitaw sa panlabas na layer ng proteksyon na takip. Iyan ang kapangyarihan ng liwanag at dilim ni Long Lao. Hindi napigilan ni Tang Wulan na tumingin pa ng ilang sulyap. Bagamat hindi pa niya talaga nabangga ang kapangyarihan ng liwanag at dilim ni Old Long, pagkatapos maranasan ang espiritual na kaharian ng Old Long noong araw na iyon, ang pagpapasigla sa kanya ay medyo malaki. 3 hanggang 6, talagang ang downside sa mga tuntunin ng mga numero. Ngunit sa usapin ng individual na lakas, walang duda na mas malakas sina Tang Wulan, Airong at Sima Jinchi. Ngunit hindi kailanman matutukoy ng lakas ng isang individual ang tagumpay ng isang labanan. Alam ni Tang Wulan na sa mga tuntunin ng pakikipagtulungan, ang taset na pag-unawa ng kanyang mga kasosyo sa loob ng maraming taon ay magiging isang malaking bonus. Nakatayo ang dalawang panig sa layong 200 metro, nakatingin sa malayo. Sa paghusga mula sa tugma ng mga kategorya ng Soul Master, mas makatwiran din ito sa panig ng Shrek 6 Monsters. Si Le Zhenghao, Yuan Enyahui, at Ye Xinglan ay ang mga Spirit Master ng uri ng Power Attack, si Xu Xiaoyan ay ang Soul Warrior ng Control Type, si XCXC ay ang Soul Warrior ng sensitibong uri ng atake, at si Xu Lizi ang Food Weapon Soul Master ng Oiliary Type. Ito ay isang napakamakatwirang pagsasaayos. Ang 3 sa panig ni Tang Wulan ay pawang mga Assault Type War Spirit Masters, at si Tang Wulan mismo ay makokontrol din ng mga tipo ng War Spirit Masters. Simulan. Ang Long Lao ay palaging napakasimple at prangka, nang walang gaanong babala, at direktang inihayag ang pagsisimula ng laro. Si Tang Wulan ang unang sumugod palabas, pinadyak ang kanyang kaliwang paa sa lupa, na nagdulot ng nanginginig na dagandong, at ang kanyang buong katawan ay parang gininto ang palaso, dumiretso sa 6 na Shrek na halimaw sa kabilang panig. Isang Rong at Sima Jinchi ang nasa magkabilang gilid niya, at sabay silang nagsimula. Pag-akyat pa lang nilang 3 ay naglabas na silang lahat ng kanilang martial arts. Walang alinlangan na ang katawan ni Tang Wulan ay tumaas na may 7 spirit ring, lalo na ang green gold spirit ring at 2 orange gold spirit ring na partikular na kapansin-pansin, at mas nakakagulat din ang mga ito. Sa pagsasalita tungkol sa orange golden spirit ring, sa katunayan ang lahat ng kanyang mga partner ay maaari ding magkaroon nito, ngunit dahil ang lahat ay hindi magkakasama noong nakaraang taon, sila pa rin ang nakalusot sa ika-7 ring cultivation base at hindi na-absorb si Tang Wulan sa ika-7 spirit ring. Ang mga halaman sa kanyang katawan ay maraming mabangis na hayop. Ang bawat isa ay may iba't ibang dahilan, ang Le Zhenghao ay dahil ang pamilya ay may napakahalagang mga kinakailangan para sa ika-7 singsing ng espiritu. Para sa posibilidad ng Holy Fusion, dapat niyang gamitin ang orihinal na espiritu ng anghel bilang ika-7 singsing ng espiritu. Naabot na ni Ye Xinglan ang mahalagang yugto ng paglusob sa kaluluwa ng espada. Ang sitwasyon ni XCXC ay katulad ng kay Ye Xinglan. Nang marating niya ang level 70, naramdaman niya ang mutation ng kanyang martial arts. Upang magtagumpay, nakumpleto niya ang pambihirang tagumpay sa unang pagkakataon. Orihinal na gustong maghintay ni Xu Lizi, ngunit ang kakayahang nalinang niya noong panahong iyon ay nag-trigger sa orihinal na espiritu sa sarili nitong, at direktang natapos ang ika-7 spirit ring fusion. Yuan Enyahui Twin Martial Spirits, mayroon din siyang sariling mga ideya, at nagpa siya na pagsamahin ng mga uri ng halaman na mabangis na hayop sa ika-8 spirit ring. Sa makatuwid, sa huli ay isa na lang si Xu Xiaoyan na natitira upang mag-fuse. Ngunit ang iba ay na-promote sa ika-7 ring, lalo na nang makita niya si Le Zhenghao na nagtatrabaho ng gusto sa pag-address, pumunta siya sa obserbatoryo, at nang makumplito niya ang pambihirang tagumpay doon, hindi na niya kailangang magmadali. Sa oras na iyon, naisip niya, gayon paman, lahat ay may 8 singsing ng espiritu at pagkatapos ay sumanib sa mga uri ng halaman na mabangis na hayop, at ang uri ng halaman na mabangis na hayop ay maaaring hindi angkop para sa kanila, kaya maaari siyang makalusot ng maaga. Sa makatuwid, ang 6 na mabangis na hayop ni Tang Wulan ay nasa kanyang tabi pa rin, at hindi pa naisasama ng kanyang mga kaibigan. Siya lang ang may hawak ng orange golden spirit ring. Ang 3 ng Tang Wulan ay sumulong sa anyo ng isang triangular na battle formation, at ang 6 na Shrek monster sa kabilang panig ay nakumpleto na ang kanilang formation pagkatapos ng mga nakaraang talakayan. Isang hakbang lang si XCXC sa gilid, at tahimik na nawala sa ere ang tao. Si Yuan Enyahui ay nakaupo sa gitna, sina Le Zhenghao at Ye Xinglan ay nasa magkabilang gilid niya, si Xu Xiaoyan ay nasa likod niya, at si Xu Lizi ay nasa likuran. Sa oras na ito, ang mga pisngi ng 6 na halimaw ay namimilipit, ngumunguya sa mga tinapay, ngunit dahil sa kanilang mga lihim na pagkilos, kahit si Tang Wulan ay hindi alam kung anong uri ng tinapay ang kanilang kinakain ngayon. Sa tingin ko ito ay dapat nauhaw sa dugo bean paste buns at ang katulad. Maliban sa nawawalang si XCXC, na nakaharap sa frontal charge ni Tang Wulan, ang iba pang 5 tao ay hindi gumalaw, na mukhang naghihintay ng trabaho. Pabilis ng pabilis ang bilis ni Tang Wulan.
Ang mga pakpak ng Golden Dragon ay itinayo sa likod ng kanyang likuran, inaayos ang pasulong na direksyon, at ang Golden Dragon Spear ay nasa ilalim na ng kanyang kontrol. Mabangis ang momentum, pati ang hangin ay parang nabasag. Ang layo ng 200 metro ay ilang kisap mata lang para sa kanyang cultivation level. Aerong at si Majinchi ay isang hakbang sa likod, ngunit ang kanilang paglilinang ay mas malakas at ang kanilang bilis ay tiyak na hindi mabagal. Hinawakan ni Aerong ang Dragon Slashing Sword sa kanyang kamay, at ang direksyon na kanyang nakaharap ay si Yexinglan. Habang nakaharap ang kanyang mga mata sa isa't isa, nakita niya ang matinding pagnanais na lumaban mula sa mga mata ng babae. Sa pagtingin kay Yexinglan, tila nakita na niya ang kanyang sarili noon, ngunit hindi katulad niya. Si Yexinglan ay hindi mahilig makipagdigma, ngunit ang pinakahuling pagtugis ng mga espada. Hanggang saan na ang naabot ng kanyang sword soul? Ang labanang ito ay hindi magtatapos sa lalong madaling panahon, hindi ba? Bagamat 3 hanggang 6 at ang bilang ay dahado, si Sima Jinchi ay lubos na nagtitiwala sa labanang ito, dahil pamilyar siya sa lakas ni Tang Wulan at alam kung gaano siya kalakas ngayon. Nang hindi nakasuot ng battle armor, one-on-one, hindi rin siya ang kalaban ni Tang Wulan. Ito ang ika-9 na ring hanggang ika-7 ring. Ang kakayahan ni Tang Wulan na palakihin ang Golden Dragon King ay talagang kamangha-mangha. Si Aerong ay may kaparehong ideya kay Sima Jinchi, at hindi niya akalain na ang 6 na Shrek na halimaw at ang 6 na 7-ring Soul Saint ay maaaring manalo ng 3 sa kanila. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang title daw luwalaban sa Soul Sage, ang isang pares ng 7 ay dapat na napakadali. Kung hindi dahil sa Shrek 6 Monsters ngayon, wala rin siyang interes na sumali sa laban na ito. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Tang Wulan. Marahil, sa kanilang 3, siya lang ang nag-iisip na hindi ganoon kadaling manalo ang laban na ito. Dahil alam na alam niya ang lakas ng mga kasama niya. Ang lakas ng bawat isa sa kanila ay sabay na lumaki. Pagkatapos sumali sa hukbo sa loob ng 1 taon, siya ay ganap na isinilang na muli, ngunit paano ang kanyang mga kasosyo? Sa makatuwid, ang kanyang tila ganap na bayad ay talagang nakalaan. Bukod dito, ang kanyang tingin ay hindi kay Yuanan Yahui. Si Xu Xiaoyan ang nasa likod ni Yuanan Yahui. Alam niya na siya ang talagang makakapigil sa kanyang buong singil. Nang lumagpas sa 100 metro ang singil ni Tang Wulan, nang makitang papalapit na ang distansya sa pagitan ng dalawang panig, nakita rin niya na ang star stick sa kamay ni Xu Xiaoyan ay kumikislap, na parabang ilalabas niya ang kanyang mga kakayahan sa kaluluwa. Dahil sa kanyang pagiging pamilyar, hindi nagatubili si Tang Wulan na kumilos sa sandaling ito. 2 kulay ube na electric light ang bumaril mula sa kanyang mga mata. Bagamat ang purple magic pupil ni Tang Wulan ay hindi pa nakakapag-cultivate sa malawak na antas ng huli, sa kanyang kasalukuyang spiritual cultivation level, kahit na ang 3rd level purple magic pupil ay napakalakas at nakakatakot sa mga tuntunin ng mental impact. Ang pagpapalit ng ordinaryong kaluluwang santo, kahit na ma-headshot siya sa isang suntok, hindi imposible. Alam na alam ni Tang Wulan na ang pinaka-nakakatakot na aspeto ng kakayahan ng Star Stick ni Xu Xiaoyan ay ang ganap na bisa nito. Ito rin ang dahilan kung bakit siya ay maaaring maging Shrek 7 Devils. Sa makatuwid, hindi niya dapat hayaang lumitaw ang ganap na pagtatatag na ito. Pagkatapos ay posible lamang na matakpan ang kanyang pagbaril. Sa makatuwid, hindi nag-atubili si Tang Wulan na pakawalan ang epekto ng espiritu ng Purple Demon Eye. Umaasa sa espiritual na antas ng espiritual na kaharian, naniwala siya na kahit handa si Xu Xiaoyan, hindi niya ito mapipigilan sa kaso ng biglaang pag-atake. Kung tutusin, hindi alam ng mga partner na nasa spiritual realm level na siya. Ang lilang liwanag ay kumikislap, at ang purong lilang gintong liwanag ay malinaw na nararamdaman kahit nina Sima Jinchi at Aerong sa magkabilang panig ng Tang Wulan. At labis siyang natakot dito. Sobrang nakakatakot na mental attack, hindi nila ito kayang labanan. Maaari itong madama mula sa gilid. Higit pa rito, ito ay positibo. Noong nag-uusap sila ni Tang Wulan, pareho silang nagdusa ng gusto sa Purple Demon Eye. Kamakailan ay nilinang ni Tang Wulan ang kanyang mental powers, isa sa kanyang mga layunin ay ang linangin ang kanyang purple magic pupil sa pinakamataas na antas sa lalong madaling panahon at masira ang malawak na kaharian. Noong panahong iyon, naniniwala siya na mas madali niyang makukuha ang sarili niyang espiritual na kaharian. Gayunpaman, may hindi inaasahang nangyari sa kanilang 3. Nang ang lilang liwanag ay kumikislap sa mga mata ni Tang Wulan, ang purple magic pupil ay nakadisplay sa parehong oras. Nagulat siya nang makitang itinaas ng kabaligtaran ni Xu Xiaoyan ang kanyang ulo at ipinakita sa kanya ang isang kakaibang ngiti. Nang makita ang ngiti sa mukha ni Xu Xiaoyan, nanikip ang puso ni Tang Wulan. Noong una siyang dumating sa Shrek Academy, si Xu Xiaoyan ay nagkaroon ng foothold sa klase na may kakayahan ng isang acting master. Higit pa, ngayon, hinding-hindi mawawala ang ngiti niya. Isang layer ng golden light curtain, din sa sandaling ito, ay tahimik na lumitaw sa harap ng 6 na Shrek monsters. Ang purple pole magic pupil ni Tang Wulan ay naapektuhan, at nabigong tumawid sa layer na ito ng barrier, at direktang binomba ang layer na ito ng liwanag. Makatuwiran na ang pagtatanggol sa anyo ng enerhiya ay hindi maaaring hadlangan ang mental shock, ngunit ginawa ito ni Xu Xiaoyan. Isang lilang halo ang kumakalat sa screen at kumakalat palabas.
At si Shu Xiaoyan mismo ay hindi naapektuhan. Kasabay nito, ang katawan ni Tang Wulan ay sumunog din sa harap nila, at ang gintong sibat ng dragon ay tumusok sa mapusyaw na kurtina sa pagitan ng mga kumikislap na figure. Sa sandaling iyon, biglang naramdaman ni Tang Wulan na ang kanyang tinusok ay hindi isang hadlang, ngunit tumusok sa kawalan. Ang matalas at matalas na banal na sandata na Golden Dragon Spear ay naramdaman ang kawalan ng laman sa kanyang harapan sa sandaling ito. Para bang nawala ang lahat sa sandaling iyon. Para siyang nawala ng kalaban sa pagkakataong iyon. Ang nakita ng ibang tao sa mga mata ni Tang Wulan ay ang Golden Dragon Spear ni Tang Wulan ay nawala ng walang bakas sa light curtain. Nang ang mabilis na pagtama ng katawan niya ay pamatong sa magaan na kurtina, naging ulirat din ito, na parang nawala sa isang iglap. Ito. Ano ang sitwasyon? Sa sandaling ito, sabay na lumipat sina Yuanan Yahui, Le Zhenghao at Ye Xinglan. Bahagyang yumuko ang mga binti ni Yuanan Yahui, ginagawa ang paglalakad ng kabayo, at kasabay nito, ang kanang kamao ay dahan-daang bumubulusok. Ang hindi mabilang na mga agos ng hangin ay agad na natipon sa ibabaw ng kanyang kamao, mabilis na umiikot palabas, at pagkatapos ay muling umiikot sa loob, at isang nakakatakot na positibo at negatibong puyaw ng tubig ay nabuo. Pagkatapos ay binutukan niya ang kanyang dibdib ng direkta kay Tang Wulan. Ang figure ni Ye Xinglan ay kumikislap, ang tao ay naging liwanag ng bituin, ang walang kapantay na layunin ng espada ay naging kaluluwa ng espada, ang katawan at ang espada ay pinag-isa, at dumiretso siya kay Tang Wulan. Si Le Zhenghao ay hindi nagpakita ng anumang kahinaan, ang 12 pakpak na anghel ay lumitaw sa kanyang likuran, ang banal na espada ay agad na sumanib sa anghel, ang anghel ay bumaba, ang liwanag ng paghatol. Ang pag-atake ng tatlong tao ay nakadirekta kay Tang Wulan, ngunit hindi man lang sila tumingin kina Airong at Sima Jinchi. Sa sandaling ito, tahimik na lumitaw ang dalawang halo sa paanan nina Sima Jinchi at Airong. Napakabigla ng paglitaw ng halo, hindi may iwasang-iwasan nila ito. Ang hitsura ng dalawang lalaki sa harapan na parang tangke na ginagabayan ng kaluluwa ay biglang nagwakas, at natamba pa sila, saglit lang na ganoon. Ang mga kadena ng liwanag ng bituin ay nakapulupot, na nakulong sa kanila. Bagamat saglit lang ay nakalas ang dalawa sa mga tanikala. Gayunpaman, ang pagkapatas na ganap na itinatag para sa isang segundo ay gumana pa rin. Isang segundo lamang sa larangan ng digmaan ay sapat na upang ibalik ang takbo ng labanan. Sa isang segundo lang, natapos ng Shrek 6 Monsters ang perpektong pagkubkob sa Tang Wulan. Ang gininto ang light curtain ay talagang nakaharang lamang kay Tang Wulan ng isang segundo, ngunit ang segundo rin ay yun ang lumutas sa mental shock ni Tang Wulan at ang suntok na kanyang ginawa. Ito ay lakas, tunay na nakakatakot na lakas. Ang 6-1 na sitwasyon ay nabuo sa sandaling ito. Sa sandaling deadlock ang katawan, nagbago ang mukha ni Airong, at nagbago ang mukha ni Sima Jinchi. Hindi nila inaasahan na sa 7 Shrek Monsters, magkakaroon pa rin ng isang pag-iral na may ganoong kalakas na puwersang kontrol. At kasabay nito, ang nakita nila ay ang katawan ni Tang Wulan na kumikislap ng marahas. Ang mga gintong kaliski sa kanyang buong katawan ay tila naging salamin sa sandaling ito, mabilis na kumikislap. Ang unang bagay na nahulog sa kanya ay ang Yanwu Shenquan. Sa gitna ng marahas na dagandong, ang katawan ni Tang Wulan ay sumabog na may gininto ang liwanag, at ang kanyang aura ay lumundag din. Dominasyon ng Golden Dragon. Sa sandaling naramdaman niyang bumagsak ang pag-atake sa bakanting lugar, o nakitang bumagsak ang mental shock sa bakanting lugar, pinakawalan ni Tang Wulan ang kanyang kakayahan sa kaluluwa. How dare he wait? Sa sandaling ito, kaharap niya ang kanyang pinakamalakas na kasosyo. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, si Tang Wulan ay mahinahong hinarap ang pagkubkob. Ang kapangyarihan ng Yanwu Shenquan ay nakasalalay hindi lamang sa sarili nitong kapangyarihan sa pag-atake, kundi pati na rin sa kontrol nito sa kapangyarihan. Isang malakas na suntok ang tumama sa katawan, ngunit hindi nito pinasabog si Tang Wulan, sa halip ay tila damaykit sa kanyang katawan. Napatigil siya sa himpapawid. Ang liwanag ng paghatol ay bumagsak sa sandaling ito, at tumama ito ng husto kay Tang Wulan. Ang bilis ng liwanag ay palaging isang puntong mas mabilis kaysa sa Star God Sword ni Ye Xinglan. Sa isang alo ng kanang kamay ni Tang Wulan, ang gininto ang liwanag sa gintong sibat ng dragon ay nagniningning, at isang layer ng gintong dragon gang ang lumabas sa katawan, at ang enerhiya na ibinalik ng gintong dragon na Panginoong katawan ay biglang lumawak palabas. Hindi lamang iyon, ang ikalimang pwesto na gininto ang halo sa kanyang katawan ay kumikinang din ng maliwanag, at ang gintong dragon ang sumabog. Napakalakas ng epekto ng Longgang at Golden Dragon Blast, at talagang sinira nito ang liwanag ng paghatol na inilabas ni Le Zhenghao sa estado ng Wa na tunay na katawan. Kasabay nito, ang kanyang mataas na Golden Dragon Spear ay agad na nagpabago ng libu-libong mga ilaw at anino, hindi lamang ang Star God Sword na humaharang kay Ye Xinglan, kundi pati na rin ang tatlo nina Yuan and Yahui, Le Zhenghao at Ye Xinglan sa kanyang harapan. Ito si Tang Wulan, iba siya sa dati. Ding, sa malutong na tunog, nagulat si Tang Wulan nang makitang ang Star God Sword sa kanyang harapan ay tila naging ilusyon, at sa sumunod na sandali, nagkaroon ng pakiramdam ng projection sa kanyang isipan. Ang kanyang Star God Sword ba ay nakakagawa ng mental attack sa pamamagitan ng projection ng Sword Soul Breath.
Hinarap ni Tang Wulan ang parehong pag-atake nang harapin niya si Sima Jinchi, ang Windsword Demon. Kahit pamilyar, ngunit kailangan kong magulat. Walang alinlangan, ang kasalukuyang Ye Xinglan ay ganap na naunawaan ang malalim na kahulugan ng kaluluwa ng espada. Sa sandaling ito, sa ilusyon, isang liwanag at anino ang tahimik na natagpuan ang kanyang leeg. Ang liwanag at anino na ito ay biglang lumitaw kaya't hindi ito napansin ni Tang Wulan. Kakatapos lang ng pagsabog ng longgang, at oras na ng paggaling. Tamang-tama ang oras ng pag-atake, at dumating ito sa pinakamahinang sandali ng longgang. Sa ilalim ng epekto nito, tahimik na humiwalay ang longgang, imaginary rippling, na parang napunit ng spatial fluctuations. Nang maramdaman ni Tang Wulan ang krisis, ang ilusyon at anino ay umabot sa likod ng kanyang leeg. Eksi. Alam ni Tang Wulan kung kanino nanggaling ang pag-atake sa isang iglap. Lumalabas na ang round of attack na ito ay hindi natapos kay Ye Xinglan, kundi kay Eksi. Hindi man lang sila naglaan ng kaunting lakas para harapin sina Airong at Sima Jinchi, sa halip ay buong puso nilang kinubkob ang kanilang mga sarili. Ito ay talagang mahusay na pag-ibig para sa aking sarili. Mga mabubuting kaibigan ko talaga. Walang magawa si Tang Wulan, at ang pag-atake ni Eksi ay hindi gaanong madaling labanan. Sa oras na ito, sa ilalim ng impluwensya ng kaluluwa ng espada, ang kanyang pananaw ay hindi ganap na nakumpleto. Higit sa lahat, ang timing ng pag-atake ni Eksi sa kanyang likuran ay mahusay na kontrolado. Ang liwanag ng paglilitis kay Le Zhengguo ay inalog ng kanyang sarili, ngunit ang banal na espada ay naputol na sa tagiliran. Sa harapan ng Yuanan Yahui, isang Cloud Vortex Divine Fist ang nilamon ng Golden Dragon Overlord Body, ngunit muling dumating ang pangalawang suntok. At may pakiramdam na ang mga alon ay mas mataas kaysa sa mga alon, at ang opens iba ay mas masigla. Sa sandaling ito, gumawa ng hatol si Tang Wulan. Palibhasa'y kinubkob ng kanyang mga kaibigan tulad nito, tiyak na hindi siya makakatagal sa 3 round at matatapos siya. Hindi ka makakabangga, at kung gusto mong talunin ang 6 sa kanila, kailangan mong sumali sa mga kasosyo sa likod mo. Isang Rong at Sima Jinchi ay nakalaya na mula sa kontrol ng kadena ng Star Wheel at malapit nang mag-charge pasulong. Ngunit sa sandaling ito, muling dumating ang kontrol ni Xu Xiaoyan. Maliwanag ang bituin. Hindi mabilang na mga bituin ang bumaril, na bumagsak kina Airong, Sima Jinchi at Tang Wulan. Naninigas ang mga galaw nilang tatlo. Sa mga tuntunin ng kontrol sa oras, kahit si Tang Wulan ay hindi maglalakas loob na sabihin na maaari siyang maging mas mahusay kaysa kay Xu Xiaoyan. Masyadong tumpak ang kontrol ni Xu Xiaoyan. Unang bumagsak ang Starlight kay Tang Wulan, nang ipihit niya ang kanyang kaliwang kamay at sinubukang pigilan ang pag-atake ni Eksi. Ito ang isang ito, bagamat si Tang Wulan ay maaaring huminto lamang saglit, ngunit ang sandaling ito ay sapat na. Sila talaga. Nalaman ni Tang Wulan na ang kontrol ni Xu Xiaoyan ay mas malakas kaysa dati. Hindi lamang huminto ang kanyang katawan, pati ang kanyang pag-iisip ay tila huminto sa parehong oras. Pansamantala siyang nawala ng kakayahang mag-isip, at humarap sa ganoon kalakas na tao sa parehong oras. Ito ay walang alinlangan na isang sakuna. Alam ni Tang Wulan na siya ay pabaya pa rin pagkatapos ng lahat, at minamaliit pa rin niya ang paglaki ng kanyang mga kaibigan. Sa simula pa lang, hindi na siya dapat nagmamadali. Binuksan ang distansya sa pagitan ng Sima Jinchi at Airong. Kaya't ang nag-iisang hukbo ay lumalim. At ang mga kasosyo ay talagang karapat-dapat sa kanilang sarili, ang kanilang layunin sa labanan ay napakasimple, ay lutisin muna ang kanilang sarili. Pagkatapos ay harapin sina Airong at Sima Jinchi. Ang 6 na tao ay may isang isip, at malinaw na ang uhaw sa dugo na bean paste ay may epekto, at ang pag-atake ay napakalakas na hindi niya napigilan. Ang Golden Dragon Tyrant Ikal Body ay ginamit pa lamang. Bagamat hinaranggan nito ang unang pag-atake, talagang nakakamatay ang suntok ni Eksi. Sa sandaling ito, kahit si Long Yeo, na nanunood ng labanan, ay hindi inakala na may pagkakataon si Tang Wulan. Pero puno ng ngiti ang mukha niya. Ang Shrek 7 Devils, kung malakas lang mag-isa si Tang Wulan, wala ito. Gaano man kalakas ang isang individual, ito ay limitado. Kapag nahaharap sa maraming bagay sa parehong oras, palaging may kakulangan ng mga kasanayan. Ang 7 halimaw ng Shrek ay lahat ay malalakas, at iyon ang tunay na henerasyon ng malalakas na lalaki na maaaring tunay na bumuo ng Shrek Academy at gawin ng Academy na tumayo sa tuktok ng mainland muli. Pinanood ni Long Yeo si Tang Wulan na nagkakaproblema, paano siya magiging malungkot. Oo naman, lumaki na ang maliliit na lalaki na ito. Gayunpaman, nang maisip ng lahat na hindi mapaglabanan si Tang Wulan. Isang marahas na tibok ng puso ang biglang lumitaw. Boom! Sa marahas na pintig ng puso, tila tahimik ang lahat sa paligid. Si Eksi, na umaatake kay Tang Wulan, na siya ring pinakamalapit sa kanya, ay halatang tumigil. Ang tibok ng puso na ito ay hindi nagmula kay Tang Wulan, ngunit mula kay Airong sa likod. Ang unang taong natama ng matangkad na mga bituin ay si Tang Wulan, kasunod sina Airong at Sima Jinchi. Ngunit bago sila tamaan, ang puso ni Airong ay nakarinig ng boses.
Sa isang labanan ng koponan, kung ang isang partido ay walang control system Spirit War Master, kung gayon ito ay isang malaking kawalan. Ang isang room mismo ay hindi isang sistema ng kontrol, ngunit mayroon siyang isang tiyak na kakayahan sa sistema ng kontrol sa pamamagitan ng pag-asa sa likas na lihim na paraan ng sekta ng ontolohiya. Sa makatuwid, sa sandaling ito, inilabas niya ang kanyang kontrol. Ang mabigat na tibok ng puso ay nakakaapekto sa lahat sa Shrek 6 monsters. Sa katunayan, noong napanood nila ang Star Battle Net Federation Challenge, nakita nilang naiimpluwensyahan ni Aerong ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng tibok ng kanyang puso sa laro. Ngunit ito ay isang bagay na nakita ito, ngunit ito ay isa pang bagay na aktwal na makaharap ito sa larangan ng digmaan. Higit pa, kumpara sa nakaraang panahon, ang Aerong ay na-upgrade mula sa Contra patungong title Dao Luo. Ito ang totoong katawan na si Dao Luo. Ang likas na lihim na pamamaraan ay nagpatuloy at tunay na pumasok sa kaharian ng Dzogchen. Sa makatuwid, ang marahas na tibok ng puso na ito ay naging dahilan upang ang tibok ng puso ng Shrek 6 monsters ay tila nawalan ng tibok. Ang kakulangan ng supply ng dugo sa kanilang mga puso ay naging sanhi din ng paghinto ng kanilang espiritu. Ang epekto ng nakakasilaw na liwanag ng bituin ay biglang na-offset. Ngumiti si Tang Wulan, pagkatapos ng lahat, hindi siya nag-iisa sa laban. Nang lumingon sa kanang kamay sa likuran niya, isang pilak na ilaw ang kumislap, at isa pang mahabang sibat ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Ang Great Sky Gunner ng Great Sky Dao Luo ang malakas na yumanig sa mundo noong panahong iyon. Nagniningning ang pilak na ilaw, na humaharang sa pag-atake sa likod, sa gitna ng malutong na tunog ng ding. Ang pag-atake ni XCXC ay nalutas na sa wakas. Kasabay nito, biglang lumiwanag ang Spirit Ring kay Tang Wulan. Sa halip na 5 Golden Spirit Ring, agad itong lumipat sa kanyang 7 singsing. Hindi rin ito tunay na katawan ni Wan. Sa sandaling ito, ang kanyang sinindihan ay naging pangalawang Spirit Ring sa kanyang katawan. Ang 6 na Shrek monsters ay napakapamilyar kay Tang Wulan, at natural na alam kung ano ang kanyang pangalawang espiritong kakayahan. Mga asol at pilak na spike. Sa sandaling ito, ano ang silbi ng paggamit ng asol at pilak na spike? Sa tingin ba niya ay makokontrol pa ng blue at silver spike ang lahat? Sa sandaling ito, kinugkob ng lahat si Tang Wulan, at ang asol na pilak na burst formation ay talagang kayang bamalat sa lahat. Ngunit iyon ay pangalawang kakayahan lamang ng espiritu, paano kung sakop nito ang buong larangan ng digmaan? Sa kasalukuyang lakas ng Shrek 6 monsters, maraming paraan upang harapin ang gayong mahinang kontrol. Ngunit kapag naisip nila na ang kontrol ni Tang Wulan ay walang epekto, isang eksenang ikinagulat nila ang lumitaw. Ang matibay na asol na pilak na damo ay biglang sumugod mula sa ibaba ng lupa, ngunit nang sila ay sumugod palabas, ang orihinal na asol na kulay ay naging isang nakasisilaw na asol na ginto, na may mga alon ng mga dragon. Para itong maliliit na asol na gintong dragon na sumusugod sa lupa. Ang harapang dulo ng bawat asol na pilak na damo ay naging anyo ng ulo ng dragon, at ang mas nakakagulat ay dala rin ito ang gintong kinang. Ang tama ay hindi maiiwasan. Dahil ito ay nababalot sa loob ng radius na 100 metro. Ginamit din ng lahat ang mga kakayahan na inakala nilang kaya nilang labanan, ngunit kahit na ganoon, kontrolado sila ng Blue-Silver Spike Array, na ito sa unang pagkakataon. Naninigas ang buong katawan, at pati ang mga ugat ng dugo ay tila pinipigilan ng kung ano. Ang lahat ng mga pag-atake ay nag-ambala halos sabay-sabay. Ang panggigipit kay Tang Wulan ay biglang nawala. Isang kakaibang ngiti din ang lumitaw sa mukha ni Tang Wulan, at ang Golden Dragon Spear at ang Skyscraper Spear sa kanyang kamay ay sabay na tumawid. Sinampal nila sina Lezengyo at Yuanan Yahui, na malapit sa kamay, at pinalipad sila. Ito ay dahil ito ay isang kasama, at ang kanyang mga tauhan ay maawain. Hindi lumabas lahat, pero kahit ganoon, malayo ang dinala ng dalawa. Kasabay nito, ang Great Sky Spear ni Tang Wulan ay nawala, at habang ang kanyang kaliwang kamay ay humawak sa likod niya na parang kidlat, ang kanyang kanang paa ay tumapak sa lupa, at ang gintong dragon ay yumanig sa lupa. 8 Blue Gold Dragon ang sumugod palabas, habang ang shockwave ay patuloy na kumalat. Si Xu Xiaoyan, na gustong gamitin ang kanyang kakayahan sa pagkontrol, ay muling natigilan. Maging ang Star God Sword ni Ye Xinglan ay naapektuhan din. Hinarang ito ni Sima Jinchi, ang marahas na Wind Sword Demon na sa wakas ay sumugod mula sa likuran. Sa labanan ng isang Soul Master, kadalasan ay maaaring baguhin ng isang solong kakayahan ng kaluluwa ang sitwasyon ng labanan. Ito rin ang dahilan kung bakit ang lahat ng mga Panginoon ng Espiritu ay hindi may iwasang habulin ang makapangyarihang mga kakayahan sa Espiritu sa proseso ng paglilinang. Ang trio ng Tang Wulan, na nasa isang ganap na kawalan ngayon, ay nagbago ng sitwasyon sa isang iglap gamit ang tila simpleng, Blue-Silver Spike. Sina Lezengyo at Yuanan Yahui, na siyang pangunahing mga kapangyarihan sa pag-atake, ay inalis, at si Tang Wulan ay hindi na napigilan. Sa isang iglap, nakarating siya sa harap ni Ye Xinglan, at sa kaliwang kamay na hinawakan niya, isang figure ang hinugot niya mula sa ilusyong hangin. Ngunit sa sandaling hinayla siya palabas, nawala si XCXC sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, hindi nito nagawang baguhin ang sitwasyon sa larangan ng digmaan sa ngayon.
Na may ngiti sa kanyang mukha, tinapik ni Tang Wulan ang balikat ni Xu Xiaoyan gamit ang isang Golden Dragon Spear sa kanyang kanang kamay. Malakas ang kontrol ni Xu Xiaoyan, ngunit kapag siya ay kontra-kontrol at malapit na, maaari niyang tapusin ang labanan. Sa likod ni Xu Xiaoyan, nakita ni Xu Lizhi si Tang Wulan na malapit sa kamay, at agad na itinaas ang kanyang mga kamay upang ipahiwatig na ang kanyang ulo ay hindi nakakapinsala sa mga tao at hayop. Ang uri ng pagkain ay hindi dapat maging responsable sa pakikipaglaban sa larangan ng digmaan. Sa kabilang banda, si Airong ay sumugod na parang marahas na hangin, na hamarang kina Le Zhenggayo at Yuan Enyahui na gustong bumalik. Walang suspense sa kompetisyong ito. Bumantong hininga si Tang Wulan at lumingon para tingnan sina Ye Xinglan at si Ma Jinqi para sa isang labanan. Ang Dragon Blade at ang Star God Sword ay nagbanggaan ng daan-daang beses sa maikling yugtong ito. Sa makapal na banggaan, bagamat patuloy na umatras si Ye Xinglan, determinado siyang hamarang sa pag-atake ni si Ma Jinqi. Okay, stop. Dumating ang boses ni Old Long sa tamang oras. Nang magbanggaan ang mga espada, tumagilid si Ye Xinglan at lumutang sa malayo. Sa pagkakataong ito ay namumula na rin ang mukha niya. Bagamat saglit lamang na panahon upang labanan ang Storm Sword Demon na si Sima Jinqi, siya ay nasa ilalim ng matinding pressure sa maikling panahong ito. Si Sima Jinqi ay mas malakas kaysa dati, at parang wala na ito sa parehong antas. Sa tuwing umaatake ang kanyang Dragon Slashing Sword, mayroong isang malupit na dagandong ng dragon, na ikinagulat niya, at halos hindi niya magawang pakilusan ang kanyang kaluluwa ng espada. Sa banggaan, ang Dragon Slashing Sword ay mas malakas, at sa tuwing ito ay nabangga, malinaw na nararamdaman ni Ye Xinglan na ang kanyang Star God Sword ay sumisigaw. Tila maaaring masira ito anumang oras. Hindi pa ito nakita sa mga nakaraang laban. Bagamat si Sima Jinqi ay nasa title Daoluo level na ngayon, ang kanyang titulong Daoluo ay masyadong malakas. Paano ito magiging mas malakas kaysa dati? Si Ye Xinglan ay nagsumikap ng gusto sa kanyang paglilinang, ngunit nalaman niya na ang agwat sa pagitan niya at ni Sima Jinqi ay hindi lumiit, ngunit tila ito ay lumaki, na talagang puminsala sa kanyang tiwala sa sarili. Naghiwalay ang lahat, ipinakita rin ni Xi ang kanyang figure mula sa ilusyon. Nagkatinginan sila na may pagtataka at hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Ang ngiti sa mukha ni Long Yeo ay nawala na sa oras na ito. Sa katunayan, walang nakakita sa maliwanag at madilim na Daoluo na ito na nakangiti noon. Ano ang ginagawa ninyong lahat? Ang gulo. Ito ba ang resulta ng inyong pagtatanim? Ang kanyang mga salita ay binigkas sa lahat nang hindi sinasadya. Ang tatlo ni Tang Wulan ay mas mahusay, sila ang nanalo pagkatapos ng lahat, at ang mga mukha ng Shrek 6 monster sa kabilang panig ay naging medyo pangit. Orihinal na ito ang may kapangyarihan, ngunit ang marahas na tibok ng puso ni Airong ay nakagambala sa buong larangan ng digmaan. Hindi napigilan ni Xi na tanungin si Tang Wulan, "Boss, kailan naging napakalakas ng iyong mga blue-silver spike?" Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, "Hindi iyon isang blue-silver spike formation. Ako ang nagsanib ng kapangyarihan ng bloodline ng Golden Dragon King at ng Martial Soul na asul na pilak na damo para i-activate ang kakayahan ng kaluluwa. Tinatawag ko itong Blood Soul Fusion Technique. Blue-silver grass ang kapangyarihan ng Martial Soul ay maaaring kumilos ayon sa kapangyarihan ng bloodline ng Golden Dragon King, at posible rin ang kabaligtaran. Tama, ang asul at pilak na spike na mukhang simple ay dapat talagang tawaging ginto at pilak na spike." Si Tang Wulan ang nag-inject ng kanyang Golden Dragon King na bloodline sa Blue-Silver Emperor at ginamit ang Blue-Silver Spike. Ang kombinasyon ng dalawa ay hindi mababa sa pagkakaroon ng Martial Soul Fusion skills. Sa kasong ito, kung ikaw ay nahuli, ang mga kasosyo ay natural na kinokontrol. Feel wrong to lose. Kung ito ang nasa battlefield, siguradong mamamatay ka. Malamig na sabi ni Long Yeo. Medyo pangit ang mga mukha ng anim na Shrek monster, lalo na si Ye Xinglan. Nakababa ang ulo, bilang Master Soul Master, siya ay may tungkulin. Siya ang orihinal na gumawa ng mga taktika, ngunit sa huli ay natalo sila ng husto. Sa palagay mo ba ay magagawang talunin sila ng malaking bilang ng mga tao? Kapag may malinaw na agwat sa antas ng paglilinang, bakit hindi mo gamitin ang iyong sandata sa pakikipaglaban sa sandaling dumating ka? Nakadisplay ba lahat ang iyong dalawang karakter na sandata sa labanan? Walang awa na sinaway ni Long Yeo. Oo, sa nakaraang labanan, ang anim na Shrek na halimaw ay hindi gumamit ng battle armor, at bago ang laro ay sinabi na maaari silang gumamit ng battle armor, ngunit si Tang Wulan at ang tatlo ay hindi. Kung gagamitin ni Airong at Sima Jinqi ang free character battle armor, masyadong hindi patas ang laban. Ngunit hindi kaagad ginamit ng mayabang na 6 Shrek monsters ang kanilang battle armor. Ito ay humantong sa huling pagkatalo. Kung mayroong battle armor, hindi magiging ganoon kadaling labanan ni Tang Wulan ang kanilang mga pag-atake. Halika ulit. Nagbitaw ng dalawang salita si Long Yeo, tumalikod at naglakad sa gilid. Halika ulit. Tumingin si Tang Wulan kina Airong at Sima Jinqi. Ngumiti si Airong, "Okay. Hindi pa ako nag-e-enjoy. Mga bata, bilasan mo na at isuot mo ang battle armor mo, o huwag kang umiyak kapag natalo ka mamaya." Pagkatapos magsalita, lumingon siya sa orihinal na posisyon.
Pumunta ka. Kinagat ni Lizengyo ang kanyang mga ngipin at sinabi, huwag kang magmalaki, nagsusuot kami ng sandata ng labanan, at wala kang pagkakataon. Ang titig ni Sima Jinshi ay palaging nasa Yexinglan, at sinabi niya sa isang malalim na boses, kung mayroon kang pagtaas sa armor ng labanan, o, maaari kong isaalang-alang ang paggamit ng lahat ng aking lakas. Naging asul ang mukha ni Yexinglan. Bagamat wala siyang sinabi, halatang hindi magiging maganda ang kanyang kalooban. Nagtipon-tipon ang 6 na halimaw at may sinabi. Si Tang Wulan, si Ma Jinchi at Airong ay umatras sa kanilang mga dating posisyon. Bagamat nanalo ako sa huli, hindi naging madali ang manalo. Hindi mahalaga kung taktika man ito o pakikipagtulungan, ang Six Shrek Monsters ay hindi nagkamali. Hindi lang sapat ang kanilang paghuhusga sa mga kakayahan nina Tang Wulan at Airong na naging dahilan upang matalo sila sa kompetisyon. Speaking of which, sa laban, malaki ang nakuha ng magkabilang panig. Lalo na ang kakayahang kontrolin ng grupo ni Yexinglan ay nag-iwan ng napakalalim na impresyon kina Airong at Sima Jinchi. Ang tila mahinang maliit na batang babae ay maaaring kontrolin sila ng walang anumang paraan, na sadyang hindi maisip. Si Tang Wulan ay nakaupo pa rin sa gitna, sina Airong at Sima Jinchi ay nasa magkabilang gilid niya, at sa kabilang panig, ang Shrek 6 Monsters ay nabuo pa rin ang parehong porma sayon tulad ng dati. Simulan. Napakasimple pa rin ni Old Long. Nagsimula ang ikalawang kompetisyon sa pagitan ng dalawang panig. Hindi masyadong naubos sa kanila ang away kanina. Ang lahat ay isang malakas na tao na may mga kaluluwa, at ang kanilang kapangyarihan sa kaluluwa ay naibalik ng napakabilis. Hindi na muling makakaapekto sa laban. Si Tang Wulan ay hindi kasing impulsive gaya ng dati. Kasabay ng paglabas niya ng kanyang martial soul, ang katawan ng gintong dragon ay pinakawalan din. Hawak ang Golden Dragon Spear sa kanyang kanang kamay, naglakad siya magkatabi kasama sina Airong at Sima Jinchi, at dumiretso sa kabilang side. Kasabay nito, ang kanyang sariling momentum ay patuloy na nagpapabuti sa proseso ng pasulong. Sa kabilang banda, ang Shrek 6 Monsters ay talagang hindi nang ahas na lumaban tulad ng dati, at kasabay nito ay naglabas ng sarili nilang 2-character battle armor. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang pangalan sa kanilang battle armor, at lahat sila ay may kaugnayan sa magkasintahan sa kanilang paligid. Ang 6 naman ay sina Xingji Yexinglan, Shou Xingshu Lizi, Long Ye Xi, Tian Shuang Yuan and Ye Hui, Xing Yu Shu Xiaoyan, Tian Yan Lezengyo. Ang battle armor ay kumikinang ng maliwanag, at kapag isinuot sa katawan, biglang tumaas ang kanilang aura, na lubos na naiiba sa dati. Ang 7-ring Soul Saint kasama ang 2-word battle armor, iyon ang level ng cultivation ng 9-ring na pinamagatang Daoluo. Bagamat dahil sa kakulangan ng mga kakayahan sa espiritu, imposibleng maging tunay na katulad ng title Daoluo. Ngunit para sa Shrek 6 Monsters, ang lakas ng sinuman sa kanila ngayon ay tiyak na hindi mas mababa sa title Daoluo. Biglang naramdaman ng tatlong Tang Wulan na tumaas ang pressure, ngunit lalo na, mas nasasabik silang tatlo. Kung ito man ay sina Tang Wulan, Airong at Sima Jinchi, nagawa nilang ipitin ang kanilang potensyal sa pinakamalawak na lawak sa harap ng makapangyarihang mga kaaway. Sa sandaling ito, nakaharap ang 6 na dalawang karakter na nakikipaglaban sa Armor Master sa tapat. Mas malakas din ang sariling hininga nila. Boom boom, boom boom, boom boom. Ang puso ni Airong ay tumibok ng malakas, at ang kanyang katawan ay namamaga, naging isang higanteng 7 metro ang taas sa isang iglap. Ang ibabaw ng balat ay natatakpan ng isang layer ng pulang ginto, at ang momentum ay hindi gaanong mas malala kaysa sa orihinal na Songjun. Matalim ang mga mata ni Sima Jinchi, at ang Dragon Slashing Blade ay kumikislap na parang tubig sa taglagas. Sa likod niya, iba't ibang masasamang dragon ang kumikislap at nag-overlap. Tila maaari silang tunay na may project anumang oras. Ang talas sa ibabaw ng Dragon Slashing Sword ay naglabas ng nakakatakot na pamimilit, at ang bawat hakbang niya ay tila sinasabayan ng sigaw ng dragon. Nakaupo sa gitna ng Tang Wulan, kumikislap ang longgang, at ang harap na dulo ng Golden Dragon Spear sa kanyang kamay ay pumipintig. Umugang sa kanyang isipan ang diwa ng baril, at siya ang higit na nagpapataas ng kanyang aura. Sa paglabas ng Long Wei, ang mga bloodline ng Shrek 6 Monsters ay dumanas ng matinding pressure. Muling sumili ang isang ngiti sa mukha ni Long Yeo, ang panunood sa mga natatanging kabataang ito na nakikipaglaban ay talagang isang kasiya siyang bagay sa mata. Nais niyang maging mas bata ng higit sa 100 taon at sumali sa kanila. Noong siya ay kaedad nila, malamang na wala siyang antas ng paglilinang sa kanila. Gatlang gitling. For more videos, please like, share and subscribe.